Nagsisimula ang kwento sa isang taong may mahabang puting buhok, nasa gitna ng tila matinding labanan. Nakikita natin siyang gumagamit ng mahika, umaasang makontak ang sinumang nakaligtas at humihiling na kahit ingay lang ang maibigay nito kung hindi man makapagsalita. Lumilitaw ang ilang nagniningning na bilog habang namamanhik ang nilalang na nakaputing balabal. Ngunit mukhang siya na lamang ang nakaligtas. Sa harap niya, nakikita natin ang isa na nag-isa sa pagtitipo ng mga demonyo, dahilan ng pagbagsak ng sangkatauhan. Nakikita natin na maging ang mga bata ay hindi pinaligtas. Mabuti na lamang at nasa tamang lugar at tamang panahon ang lalaking may puting buhok. Upang mailigtas ang isang sanggol na halos nilalamon, nakita natin na ang bata ay nababalot ng matingkad na berdeng mahika. Kasabay nito, natuklasan natin na ang mga demonyo na nagmula sa kaharian ng mga demonyo at ang mga salamangkero mula sa puting tore na sumusunod sa pangunahing tauhan ay halos ikasawi ng kinabukasan ng sangkatauhan. Ang nilalang na may sungay ay sumugod gamit ang espada nito sa lalaking may mahabang buhok at puting balabal, ngunit nawalan nito ng ulo. Isang dalagang may berdeng buhok ang nagpakita at nagsabi na noong ika-28 ng Abril, nakumpirma niya ang pagkamatay ng mataas na pari. Siya si Edna Sol Laplace, ang huling dragon sa mundo at ang tagamasid na nagtatala ng kasaysayan. Iwasang tumingin, ang dalaga ay nagsabi na mayroon siyang magandang at masamang balita, kaya tinanong siya ng salamangkero na magsimula sa isang masamang bahagi. Sabi naman ng dalaga na sinalakay nga ng hukbong demonyo ang puting tore at halos napawi ang mga salamangkero. Pero ang magandang balita ay mas nauna pa sa inaasahan ang pagdating ng imperial na hukbo at nakaligtas ang ilan sa mga nakaligtas. Hawak ang baba, sabi ng lalaki na nakakapagpaganyo ng loob at hindi siya nagsisisi sa naging desisyon dahil naroon mismo sa harapan niya ang mga taong pinili niya. Tanong ni Edna kung may iba pa siyang sasabihin. Tinitigan ng maruming guwantes, pakiusap niya sa dalaga na alagaan ang kanyang mga alagad dahil mga bata pa at masisipag. Yumukod ang dalaga at nangakong dadalaw paminsan-minsan. Natatawang tanong ng isang salamangkero kung paano nakayukod ang isang dragon sa isang simpleng tao at sabi naman ni Edna na karapat-dapat siya. Ang kilos at naang kontinente at hindi niya malilimutan ang mga sakripisyo ng mga bayani ng puting tore. Paalis na, sinabi ng lalaki na tiyak na ganoon nga. Napagtanto sa kanyang isipan na kasinungalingan ang sabihing wala siyang pinagsisisihan dahil hindi naman siya naging mabuting pinuno. Ngunit kung sakaling may isa pang pagkakataon kahit tawagin pa siyang kontrabida. Mabuhay siyang makasarili para sa kanyang mga nasasakupan dahil iyon ang gusto niyang mabuhay. Natuklasan natin na ang master mage ng puting tore na si Edna na nabanggit kanina ay ang lalaking nakaputing balabal na kilala bilang si Oscar Sage. Nakita natin na sa labanan ay nawalan ng kabuuang 153 mages ng iba't ibang antas, ang pinuno ng tore at ang mataas na pari. Minsan, mamaya na, isang maaraw na araw, isang lalaking may itim na buhok ay nakahiga sa kanyang kama habang ang isa pang binata na may asul na buhok ay nasa tabi niya. Bigla na lang nagising ang nakahigang bata, nabigla siya ng husto kaya hindi sinasadyang nasiko niya ang binata na may asul na buhok na natapon tuloy ang tubig na dala nito sa isang mangkok. Medyo naiinis, ang binata ay nagsabi na papalitan niya lang naman sana ang tuwalya at ngayon ay basang-basa na siya at wala man lang pasasalamat na natanggap mula sa lalaking may itim na buhok. Inilagay niya ang kamay sa dibdib, ang tauhang pangunahin ay nagtataka kung nakatulog ba siya buong oras. Nabatid niya na ang pinakamahalaga ay hindi siya patay gaya ng inaasahan niya. Kahit na sinaktan siya ng mataas na pari, diretso gamit ang espada, dahil sa pagkadesperado ay sumigaw siya at nagtanong kung ano ang nangyayari. Isang lalaking blonde ang sumulpot at tila nagulat at nagalit dahil sa pagkagising ng bata, sinabi nitong titiyakin nitong maging tao na ang bata habang ang lalaking may bughaw na buhok ay pinipigilan ang kanyang galit. Nagpakawala ng pagkakataon, ang bida ay nagtanong kung bakit siya buhay pa. Galit na galit, tinanong siya ng lalaking blonde kung hindi ba siya nagtataka na humihinga pa siya. Hindi natitinag sa mga pagbabanta, tinanong siya ng bata na ipaliwanag ang sitwasyon dahil mukhang salamangkero ito. May dugo sa mga mata, tinanong ng lalaki kung ano ang ibig sabihin nito at bago pa man ito makasalakay, sinabi ng bida na nawalan siya ng kontrol. At dapat nagninilay-nilay na siya sa kanyang mga ginawa at humihingi ng kapatawaran. Ang ating binata, nakikitang papalapit ang isang kamay sa kanyang mukha, ay nag-aalinlangan kung ang mage ay isang mamamatay tao na inutusan ng mga demonyo,
kaya naman nagpasya siyang gamitin ang kanyang proteksyon na mahika ng hangin para mapabaluktot ang pulso ng umaatake na parang dayami, na dahil mababa ang antas nito, ay dapat sana'y nag-isip muna ng 2 beses bago sumalakay. Ngunit laking gulat ng binata nang magsimulang mawala ang kanyang inilabas na mahika. Tinitingnan ang kanyang mga kamay, nagtataka siya kung anong klaseng mahihinang mahika yon. Walang sugat, pinupuri ng lalaki ang depensa ng bida at sinabing hindi naman pala ito naglalaro at ipagpapaliban na muna ang pagsaway para sa pagkakamali sa paggamit ng pondo para sa pananaliksik para makapagtuon siya sa kanyang paggaling, na sinasalamin ng pangunahing tauhan na nawala ang windshield nang gamitin niya ang mahika. At habang napagtanto niyang napakababa na ng kanyang enerhiya, tinanong ng lalaking may asul na buhok kung nababaliw na ba siya dahil sa pag-atake kay Elder Maxon. Walang pakialam sa lahat ng yun, tinanong ni Oscar kung anong araw na at agad na sinabi ng binata na September 21, na nagpapakita naman na ang binata ay walang malay sa loob ng 1 araw lang. Naguguluhan, hiniling ng pangunahing tauhan sa binata na tawagan si Lloyd, Gilly, o Sasha dahil gusto niyang marinig ang nangyari mula sa isa sa kanila. Ang lalaking may asul na buhok, tinatanong ng binata kung bakit ang kanyang kaibigan ay parang hindi formal sa pagbanggit sa pangalan ng master ng tore at kung bakit hindi niya maalala na si Lloyd ay umalis sa White Tower at naging disipulo ng Red Tower kasama si Gilly. Naguguluhan, napagtanto ng ating binata na mukhang hindi naman nagsisinungaling ang kabataang nasa harapan niya. Pagkatapos ay tinanong niya kung, sakaling totoo yun, si Sasha, isang 5 taong gulang na bata, ang master ng White Tower. Kinumpirma ito ng binata pero tinanong kung bakit niya binabaliwala ang 20 taon. Sa kanyang isipan, nagtataka si Oscar kung bakit siya nagagalit sa isang bata lamang, at napansin niya sa unang pagkakataon nang makita ang refleksyon niya sa salamin, ang kanyang kasalukuyang anyo. Nanlalaki ang mga mata, tinanong niya ang sarili kung sino ang nasa harapan niya. Ilang sandali pa, natuklasan din natin kasama ng ating bida na 20 taon na pala ang nakalipas mula nang mamatay siya at ang lungsod ay lubos na umunlad sa panahong yon, may mga sasakyan na ngayon at mga ilaw sa poste, lahat dahil sa mahika ng rebolusyong pang-engineering. Mula sa itaas, sinabi ng bata na sana'y nasaksihan ito ng mga kaibigan niya sa nakaraan niyang buhay dahil noon, nang gumuho ang mundo, marami ang naniniwalang iyon na ang katapusan. Ngunit ngayon, ang kanyang tungkulin ay ang mang-alap ng maraming impormasyon hanggat maaari tungkol sa may-ari ng kanyang kasalukuyang katawan. Di nagtagal, natuklasan ng bata na ang pangalan niya ay Oscar Cruzhen at siya ay napasama sa White Tower noong siya ay 10 taong gulang, bilang isang level 1 mage mula sa isang naghihingalanging maharlikang angkan at napakatamad gamit ang mahika, na dahil sa sobrang pressure, naglihis ng pondo para sa pananaliksik para makabili ng ipinagbabawal na gamot at pagkatapos uminom nito, nawala ng malay, lahat para mapataas ang kanyang mana, kahit may panganib na hindi na gising pa. Iniisip ni Oscar Sage na tiyak na namatay ang bata matapos uminom ng potion. Ngunit laking gulat niya nang matuklasan na ang kanyang bagong katawan ay may labis na mana para sa isang level 1. Dahil halos puro, hindi pa tukoy na mana ito, nagtataka siya kung ito ba ang resulta ng mapangahas na ginawa ni Cruzhen. Bigla na lang, isang napakalakas na asul na liwanag ang nagsimulang magmula sa kanyang tiyan. Kasabay nito, tila may lumabas sa kanyang daliri. Isang patak ng itim na likido ang tumulo sa lupa, na iwang medyo natatakot ang ating bata. Nang mapagtanto na tila nakakalaso ng sangkap, nang hindi pa niya nauunawaan ang anumang bagay, nagtataka siya kung bakit nalasan ang kanyang katawan ngayon. Ngunit pagkatapos ay ngumiti siya ng bahagya, ipinakikita na lubos na niya ngayong nauunawaan ang nangyayari, at hindi peke ang gamot gaya ng sinasabi ng lahat. Gayunpaman, hindi alam ng kanyang pinaglagyan na may lason sa bote, ibig sabihin hindi si Cruzhen namatay dahil sa pagsabog, kundi dahil sa napakaraming lason na ang antas ay masyadong mataas para gamitin sa pagpatay sa isang simpleng level 1 na mage. Kaya, kung hindi dahil sa kanya, wala sanang matatagpo ang bakas. Tumayo siya mula sa upuan, sinabi ni Oscar na, hindi alam kung sino ang naglalaro sa kanyang kaluluwa, pero sa anumang paraan, nakuha niya ang pangalawang pagkakataon na matagal na niyang ninanais bago matapos ang lahat, at mabubuhay siya ng makasariling buhay para sa kanyang mga tao tulad ng kanyang pangako, na sa kabila ng lahat ay isang magandang simula. Hawak ang elixir, nangako rin ng pangunahing tauhan na gagantihan niya si Cruzhen, bilang kapalit ng pagpapahiram nito ng katawan.
Samantala, sa labas ng Seren, may nakikita tayong isang taong nagbabalita na may balita mula sa tindahan. Naiinis, sinaway ng isang lalaking naka-brown blazer ang kanyang empleyado dahil hindi siya tinawag na boss nang lapitan siya nito. Pagkatapos humingi ng tawad, ibinalita sa kanya ng batang lalaki na may isang mangkukulam na tuluyang sinira ang tindahan, na lalong nagpagalit sa lalaki. Galit na galit, sabi din ng utusan na tinanong daw ng mage ang taong nagbenta ng elixir at tinanong kung si Oscar Cruzhen kaya yun. Mas kalma daw ng sagot ng amo, hindi, at nag-aalala namang tanong ng bata kung baka ang White Tower kaya ang nag-imbestiga sa kaso. Muli, hindi raw, sabi ng lalaki, dahil ang nagsabotahe kay Oscar ay galing sa White Tower. May papalapit at nagtanong kung sino naman ang tanga na hindi maghuhubad ng kanilang singsing na may pangalan bago gumawa ng ganoong bagay. Nakita si Oscar Sage na pumapasok sa pinto, pero hindi alam ng mga lalaki na hindi siya si Cruzhen. Sa isip-isip, ibinahagi ng bata na nasundan niya ang amoy na naiwan sa bote at natuklasan niyang marami. May mga taong sangkot. Tanong ng lalaking nakaupo sa sofa kung siya ba ang batang Sumire sa tindahan niya, at sumagot naman ito ng oo. At interesado siyang malaman ang pinag-usapan nila ng isa pang binata, kaya't ituloy na nila ang pag-uusap. Dahil sa kawalan ng pasensya, sinabi ng amo na naisip na niyang palayasin ito, pero sa pagkakataong ito, wala na siyang ibang magagawa. Iniutos niya sa mga tauhan niya na alagaan ang bida, na agad namang sumunod. May madilim na tingin, sinabi ni Oscar na kung yun ang larong gusto ng lalaki, game siya. Agad niyang ginamit ang kanyang mahika, ang wing cutter, sa lalaki, na nawala ng ulo. Sa kanyang isipan, ipinakita ng binata, nadidismaya dahil hindi lang ulo ang puntirya niya. Nagulat ang lalaking naka-brown blazer, sumigaw, at dinampot ang revolver niya habang minumura si Oscar. Sunod-sunod na bala ang lumipad papunta sa bata, pero nakangiti ito, na sinasabing kawili-wili ito. Pagkatapos ay inisaaktibo niya ang kanyang panangga habang iniisip kung anong prinsipyo ang ginagamit para makagawa ng napakaraming enerhiya. Natigilan ang lalaki at nagtanong kung paano niya napahinto ang mga bala, ikinagulat ng bata nang malaman kung ano ang tawag doon. Sabi pa nito, gaano man kawili-wili ang mga bala, ibabalik niya muna ito. Walang proteksyon sa katawan, tinanggap na lang ng kalaban ang atake nang walang magawa. Kahit sugatan, patuloy pa rin siyang nagsusumbat, mga panlalait, pero nagbabala si Oscar na walang makakarinig dahil soundproof ang silid. Nagulat ang lalaki kung paano nangyari yon, at sinabi ng ating bida na gumamit siya ng soundbind. At ngayon, gusto niyang makipagtulungan ng lalaki at sabihin kung sino ang nag-setup sa kanya. Ang problema ay matigas ang ulo ng lalaki, kaya sinipa siya sa mukha. Mula sa itaas, humanga si Oscar sa pagpipilit ng kalaban na panatilihin ang kanyang dangal, at saka gumamit pa ng ibang kapangyarihan habang nakatapak pa rin sa mukha ng lalaki. Sa lupa, sumigaw ang lalaki. Sabi din ng bida na dahil pinapasok na niya ang hangin sa katawan ng lalaki, nakakaramdam na ito ng matinding sakit. Pagkatapos ay sinabi niyang ayaw niyang pahirapan ng iba dahil sa ingay. Nagmamakaawa ang lalaki na itigil na niya at sinabing sasabihin na niya ang lahat. Ibinaba ang kanyang kapangyarihan, tinanong siya ng bida na ikwento ang lahat ng alam niya tungkol sa kanyang assassin. Habang nakahawak sa leeg nito, sinabi ng lalaking naka-blazer na binayaran siya para ibenta ang elixir sa bata ng murang halaga, at ang taong nasa likod nito ay nakatikip ang mukha ng hood, pero may singsing ng White Tower. Nangangatwiran, napagpasyahan ng ating bida na panlilin lang lamang yun para malito ang lalaki. Nalulungkot pa rin, sinabi ng lalaki na ang misteryosong tao ay may nakakapreskong amoy na menta. Iniimbak lahat ng impormasyong yun sa kanyang isipan, tinanong ng bida kung paano niya balak na harapin ang mga kahihinatnan pagkatapos ng kanyang kamatayan. Sabi pa ng lalaki, hindi niya inakala na magsisiyasat ang White Tower, at nagbigay pa ng mas mahalagang impormasyon. Tungkol sa pag-alis ng 4 na pangunahing tore ng Mahika, isang bagay na hindi alam ni Oscar. Sabi ng bida na nakalimutan niya yon matapos uminom ng elixir, at sinabi naman ng lalaki na ibibigay niya ang mga dokumento. Tumayo ang lalaking naka-brown, lumapit sa aparador, at bumalik na may dalang ilang folder, sinabing naroon ang lahat ng mahalagang dokumento. Napagpasyahan ni Oscar na simulan sa folder na may impormasyon tungkol sa White Tower, na nagsasabing pagkatapos ng kanyang sakripisyo, sa lahat ng mga tore ng Mahika,
ang White Tower ang nagkaroon ng pinakamasamang resulta. Noong nakaraang taon, nag-aalala, ang ating binata ay nagtataka kung bakit wala raw matataas na uri ng mahika ang puting tore kung siya mismo ang nag-utos kay Edna na alagaan yon. Pagkatapos ay tinanong niya ang lalaki kung ano ang kasalukuyang sitwasyon ng apat na pangunahing tore ng mahika. Nalaman natin na ang dilaw na tore ng silangan, na kumokontrol sa kidlat, ang nagpasimula ng mahusay na panahon ng inhinyeryang mahika, samantalang ang bughaw na tore ng timog ay nakatulong sa malinis na tubig, agrikultura, at mga negosyo sa gamot. Samantala, ang pulang tore ng kanluran, na sumasamba sa disyerto, ay nakipagtulungan sa mga mandirigma, at tumulong sa mga misyon sa pagsupil ng mga halimaw. Pagkatapos ay tinanong ng ating binata ang tungkol sa puting tore. Sinabi ng lalaki na ito ay naghahatid lamang ng mga gamit, na lubos niyang ikinagulat. Dahil hindi niya kailanman inisip na mangyayari ang ganoon. Napagpasyahan ni Oscar na itanong kung ang tinutukoy ng lalaki ay paghahatid ng mga gamit, at kinumpirma naman ito, na sinasabi na may mga mandirigmang nakalilipad sa tore, na ipinakikita na mas malala pa pala ang sitwasyon kaysa sa inaakala ng tauhan. Sapagkat noon, ang mga salamangkero ng puting tore ay lumilipad sa kalangitan at naghahari roon, na inihahalin tulad sa mga dragon at agila. Nakahawak sa mukha, tinanong ng bata kung sino ang may pananagutan dito, at sinabi ng lalaki, ayon sa kanyang nalalaman, ito ay ang kasalukuyang Panginoon ng lugar, kaya napagtanto ng tauhan na isa ito sa kanyang dating mga estudyante. Paglipat ng usapan, tinanong niya kung bakit sumasali ang asul na tore sa ibang uri ng negosyo bukod sa mga potion. Sinabi ng lalaki na dahil ang toreng iyon ay may monopolyo sa merkado ng potion. Dahil doon, nagtuon sila sa pagbebenta ng malinis na tubig sa mataas na presyo at pagdadala ng ulan sa mga tuyong lugar. Dahil sa hindi pagkakaintindi, tinanong ng protagonista ang dahilan ng pagbebenta ng malinis na tubig at nalaman niyang uso yun sa mga mayayaman. Naiinis siyang sinabi na ang mga mage ng Blue Tower ay parang mga nagpapatawa lang para kumita ng mas maraming pera. Pagbalik sa mga dokumento, natuklasan ng bata na ang White Night Festival ang huling pagkakataon para mapatunayan ng White Tower ang halaga nito. Ang problema ay gaganapin lamang ang event sa loob ng 7 buwan. Bigla na lang may sinabing may mali sa kanyang katawan, kaya nag-isip si Oscar kung dapat ba niya itong iligtas dahil sa mga kapaki-pakinabang na impormasyong ibinigay nito. Sa pagbabasa ng mga dokumento tungkol sa dilaw na tore, natuklasan niya ang maraming krimeng naganap doon at natigilan siya. Nakatayo, sinabi niya na ang lalaki ay parang isang taong marumi na may mga paa, na ipinapakita na pinili niyang huwag itong iligtas, na umaasa na sana'y maging mabuting tao ito sa kanyang susunod na buhay. Kinaumagahan, sa puting tore, nakita natin si Oscar na dumating sa kanyang silid, lubhang pagod. Naupo sa kanyang upuan, hindi siya makapaniwala na napapagod siya ng husto dahil lang sa paggamit ng ilang simpleng mahika, at nag-isip siya kung, sa kanyang kalagayan, magagamit pa niya ang mahika na yun, ang mahikang na siyang nag-page ang pinakadakilang mage sa kasaysayan ng sangkatauhan, si Win Archev. Nang subukang gamitin ang spell, napansin ng bata na ito ay naglaho at napagpasyahan niyang hindi pa niya ito magagamit, at kailangan niya ng kumpletong pagsusuri sa kasalukuyang kalagayan ng kanyang katawan sa pamamagitan ng magic scan, habang patuloy na nag-aaral ng impormasyon tungkol kay Oscar Cruzhen, dahil ang mga alaala niya ay magulong-magulo at mahalagang malaman ang lahat tungkol sa kanyang katawan kung gusto niyang may salbe ito. Natuklasan natin na ang batang lalaking namatay ay ang tagapagmana ni Count Cruzhen at ang nag-iisang nakaligtas sa trahedyang sunog. Ang kapangyarihan ng bata ay napansin agad ng mga mage, hanggang sa magkaroon ng pagtatalo dahil sa pagkuha sa kanya. Kaya naman, noong 6, habang nag-aaral siya sa kolehiyo ng mahika sa loob ng ilang taon, puro mataas na marka ang nakuha niya, at sa pamamagitan ng pagpapalimbag ng kanyang thesis, napatunayan niya sa lahat na siya nga ay isang henyo. Ngunit hindi siya umabante sa antas na higit pa sa isa at nanatiling malungkot, dahil lahat ay bunga ng kanyang mana deficiency syndrome na pumihil sa kanya para maging isang mahusay na mangkukulam. Nanlaki ang mga mata ng ating bida nang matuklasan niyang may sakit pala ang kanyang host, iniisip na ngayon ay maliwanag na ang lahat. Bigla niyang napansin na tapos na ang pag-scan, at pinili niyang tingnan agad ang resulta, inaasahan na ang pinakamasama. Ngunit laking gulat niya nang hindi makita ang tinatawag na mana deficiency syndrome, at lahat pala ng problema ng bata ay dahil may nagsara ng kanyang magic circuit.
Natuklasan namin na ang syndrome ay isang sakit kung saan hindi makapag-ikot o makapag-ipon ng mahika, at ang bilang ng pisikal na circuit ng isang mage ang tumutukoy sa kanyang antas. Ngunit iba ang kalagayan ni Cruzen, dahil ang kanyang pisikal na circuit ay hindi natural na napangit, kundi sinadyang ikinulong ng isang tao. Sa kanyang isipan, iniisip ng protagonista kung bakit hindi napansin ng bata na wala siyang syndrome kung isa siyang henyo. Sabi pa niya, sana't nagsulat ng diary ang bata, dahil ayon kay Frank, mahilig uminom ang binata, pero ngayon hindi na niya alam kung yun ba ay isang sinadyang ginawang personalidad. At natuklasan ni Case Cruzen na sinadya ang pagbara sa kanyang circuit at nagpas siyang kumilos. Parang isang playboy, at pinili ang ipinagbabawal na gamot dahil lang sa hindi siya makapaniwala sa kahit sino, kaya naman kailangan niyang tanggalin ang mga gapos na nakapigil sa kanya. Inilagay niya ang ilang libro sa mesa, sinabi ni Oscar na kaya niyang buksan ang tali. Bigla, may pumukaw ng kanyang pansin, isang libro tungkol sa muling pagpapakahulugan ng pangunahing mahika. Determinadong huwag magsayang ng oras, sinimulang basahin ng bida ang mga pahina at natuklasan ang iba't ibang tala tungkol sa mga anteng-anteng kasama na ang wind cutter, wind shield, at ang gun spell. Napagtanto ni Oscar na ang mga konseptong ito ay kahawig ng kanyang paraan ng paggamit ng mga anteng-anteng, at na sa librong ito ay may ilang mga anteng-anteng na nilikha mismo ng kanyang pinagkukupkupan. Ibig sabihin na kahit hindi siya mismo nakakapaggamit ng mahika, ang bata ay nagsasagawa ng mga eksperimento sa kanyang isipan. Pagkatapos ng mas mahabang panahon ng pagbabasa, napagpasyahan ng ating binata na ang kanyang paraan ng pag-unawa sa teorya ng mahika ay kahawig ng kay Cruzen, at na ang binata ay hindi sumuko sa mahika o nagsikap ng higit pa sa lahat dahil ito ang kanyang hilig. Bukod pa rito, ang bata ay sumulat ng isang dedikasyon sa libro. Umaasang ang kanyang mga tala ay dadalhin ng kaunting hangin patungo sa puting tore, na ipinapakita na alam niya ang kanyang ginagawa nang inumin niya ang elixir. Ang kanyang tanging balakid ay ang kailangang gawin ng lahat ng mag-isa. Kaya naman, ang mage na si Oscar Cruzen, ay isang binata na hindi nagtagumpay dahil sa kanyang malupit na kapalaran at tahimik na naglakad sa isang liblib na daan. Matapos mabasa ang lahat, nagpas siyang umupo ang pangunahing tauhan sa sofa, at sa pangalan ng ika-17 Panginoon ng Tore ng Mahika, kanyang susubukang buwagin ang buhol na hindi nagawa ng bata, at pananagutin ang lahat ng mga gumawa ng masama kay Cruzen. Bigla, ibang lugar ang ating nakita. Naglalakad-lakad sa paligid ng isang berdeng bahay, nagtataka si Oscar kung bakit niya ginagawa iyon. Dahil ang huli niyang natatandaan ay ang pagtulog niya matapos mapagod sa pagsubok na buwagin ang buhol sa pisikal na circuit. Bigla, may tumawag sa kanya na "Master," kaya naaga ang atensyon niya. Nang makalapit siya, nakita ng pangunahing tauhan ang kanyang sarili kasama ang tatlong mga bata. Mabilis na naunawaan na nangyayari ito dahil sa sumpa ng panaginip na ipinataw ng Visconde ng mga bangungot, na siyang dahilan ng pagbabalik niya sa nakaraan tuwing siya'y natutulog, ibig sabihin ay nakakabit ang sumpa sa kanyang kaluluwa, hindi sa kanyang katawan, gaya ng kanyang naisip noon. Habang pinagmamasdan ang eksena, ang bata ay nagtataka kung siya ba'y mapalad, dahil ang kanyang mga panaginip tungkol sa kanyang mga estudyante ay hindi nasira. Sa pagbibigay ng kanyang aralin, sinabi ni Sage na kahit magkamukha ang mahika sa pisikal na anyo, ito ay nahahati sa 4 na uri. Tanong ni maliit na Lloyd kung ang puting tore ba ay nagsusulong ng uri ng paghahalo at nakangiting sinagot ito ng bida. Tanong naman ni Shasha kung may paboritong uri ng mahika ba ang bawat tore ng mahika at sinagot ito ni Oscar ng ipinaliwanag na kaya ganoon, dahil ang mga tore ay pinupuntahan ng mga taong may kapangyarihang angkop dito. Itinaas ni Gilead ang kamay niya at sinabing gusto niya ang kapangyarihang may bilis dahil nakakabagot ang mga mabagal na bagay. Pagkatapos ay tinanong ng batang babae kung paano nila malalaman kung anong uri ng kapangyarihan ang taglay nila. Sinabi ni Oscar na mas simple yun kaysa sa iniisip niya at hiniling sa bata na gamitin ang kapangyarihang iginuhit niya sa harap niya. Gamit ang hintuturo niya, napagtanto ni Shasha na may nangyayari. Nakangiting sinabi ng pangunahing tauhan na ang gayong mahika ay hindi masyadong mabilis at hindi nakamamatay, bagkus ay balanse, kaya naman ito ay uri ng mahika na may balanse, na ikinatuwa ng babaeng may kulay kape na buhok dahil pareho sila ng uri ng mahika ng kanyang guro. Ang dalawa pang lalaki ay nagsabing gusto nilang kunin ang pagsubok din.
Mabilis na sinabi ng pangunahing tauhan na ang mahika ni Gilead ay uri ng pagpapabilis habang kay Lloyd ay espesyal na uri. Tanong ng bata kung posible bang magbago yun at isiniwalat ni Oscar na bihira ang mga espesyal na uri at 0.2% lang ng mga mage ang mayroon nito. Gayunpaman, gusto pa rin daw ng maliit na bata na maging balanse tulad niya. Napaisip tuloy ang mage kung ano ang dapat niyang gawin. Dahil binalak niyang bigyan ng bata ng maraming oras na pagtuturo dahil sa uri nito, ang narinig ay nagpabago ng isip ni Lloyd, pero unay tinanong niya kung totoo ba yun. Pagkumpirma ng pangunahing tauhan na mas mahirap umunlad ang mga mage na may espesyal na uri kung walang magandang guro. Iyon lang ang kailangan ng maliit na bata, para marinig. Pagkatapos noon, nangako silang dalawa gamit ang Pinky Promise. Ngayon, hindi mapigilan ni Boy ang pag-iisip kung gaano kasama ang batang tinatawag na Man of Promise, habang nakakaramdam din ng awa dahil kahit na anuman ang nangyari noon, bata pa lamang si Lloyd. Bigla na lang, isang ingay mula sa isang speaker ang gumising kay Oscar. Isang boses ang nagsabi na ito ay isang anunsyo sa broadcast room at ang pangalan ng protagonista ay nagsimulang mag-echo sa buong lugar habang hinihingi nito na pumunta siya sa laboratory 4202. Papunta sa elevator, iniisip ng bata na may 8 pa siyang physical circuits na kailangang buksan, na ipinapakita na sa proseso ay nakakuha siya ng 2 mana circuit lines at umabot sa level 2. Pagpasok sa isang silid, tinatanong ng isang lalaki kung kumusta na ang pakiramdam ng bata dahil sinabi ni Frank na bumabalik na ang mga alaala niya. Nang papalapit si Oscar, sinabi nitong bumabalik na nga. Habang nakatitig kay Max at Bisk, ang 45 taong gulang na matanda sa White Tower, nalaman natin na ang lalaki ay isang junior na sumali sa Tore maraming taon matapos ni Sage at isang taong tapat, na lagi siyang sinusundan at tinatawag na senior at kalaunan ay master ng Magic Tower, na nakakatuwa sa kanya. Nawala sa pag-iisip ang bida, hindi man lang niya napansin na nakangiti siya, kaya tinanong ni Max ang dahilan ng ekspresyong yun. Habang sinasabing nakatanggap siya ng ulat na ang pinuno ng pamilyang Gordon at ang pinuno ng pagpapatupad ng batas ay pinatay, itinanggi ni Oscar ang anumang nasangkot sa mga pangyayari pero alam daw niya ang dahilan kung bakit ito nangyari, na pareho umano siyang sinubukang patayin. Inaabot ang dilaw na folder, sinabi ng bida na lason ng gamot at nasa loob ang komisyon at ang libro na nagpapaliwanag ng lahat, dahil matapos matuklasan ang mga krimen, naging isang taong kailangang patahimikin. Sinabi ni Maxim na mukhang lihayti mo naman ang pera. Sabi naman ni Oscar na ang ulat ay may detalye ng isang kontrata ng pagpatay. Kinumpirma ng lalaki na sa ganoong kaso, hahayaan na niya ang insidente at nagpasalamat. Humiling ng pabor ang bida. Pagkatapos ay sinabi niyang gusto niyang makilala ang Panginoon ng Magic Tower. Sabi ng matanda na, hindi naman magiging mahirap dahil madalas na nag-uusap ang mga mage tungkol sa mahika sa kanya. Gayunpaman, makakausap niya lang ito pagkalipas ng 6 na buwan. Nababahala at interesado sa nalalapit na festival, nagtanong ang ating binata kung bakit. Sinabi ni Maxim na ang dalaga ay may importanteng pinagkakaabalahan, dahil wala ang mataas na mage. Pagkatapos ay tinanong ni Oscar kung anong antas ang Tower Master. Walang pag-aalinlangan, sinabi ng lalaki na level 7 mage ito. Sa kanyang isipan, nakaramdam ang binata na may mali, dahil dapat ay nasa level 8 na si Sasha. Balik sa ulat, sinabi ng matanda na malinis ang hiwa sa bangkay at tinanong kung nagsasanay na ulit ang binata sa offensive magic. Nagsinungaling si Oscar at sinabing nagsasanay siya. Habang nag-iisip siya, sabi ng lalaki, kung gayon, maaari na siyang umalis. Umalis ang tauhan sa silid, pero may ibang mukhang papasok. Si Vice Master ng Magic Tower pala. At sinabi niyang lumapit siya para pakiusapan si Maxim na huwag masyadong maging mahigpit sa batang lalaking umalis lang. Dapat daw sawayin ng matanda ang binata para hindi ito makasakit ng damdamin. Naiintindihan daw ni Hamel pero nag-aalala pa rin siya. Dahil kahit basic magic lang yon, hindi naman daw pwedeng ganun kabilis ma-perfect, ibig sabihin, palihim na nag-aaral si Oscar. Nakangiting sabi ng lalaki, talagang liksihin ang bata. Para tapusin na ang usapan, sinabi ng Vice Master na kailangan na nilang pumunta sa pagpupulong ng mga matatanda, kung saan naghihintay si Elder Fidelina. Malayo, mula roon, sa ika-10 palapag, nagpas siyang puntahan ng protagonista ang dating pinagtuturuan niya ng mga estudyante, na ngayon ay tila walang tao.
Bigla na lang may lumapit na matandang lalaki at mukhang masaya siyang makita si Oscar. Si Wilter ito, ang tagapamahala ng mga pasilidad ng Magic Tower. Nang mapansin niyang hindi siya nakikilala ng binata, sinabi ng lalaki na totoo nga pala ang mga tsismis. Nag-aalala, tinanong ng protagonista kung gaano nakalawak ang kumalat ang balita tungkol sa pagkawala ng alaala niya at kung bakit siya tinawag ng lalaki na binata Sir Oscar. Nakangiti, sinabi ni Wilter na nagtatrabaho siya roon noong buhay pa ang dating Panginoon ng Magic Tower, at ang taong yon ay ang dakilang Sir Oscar. Nakangiti, sinabi ng binata na gusto niya ang tawag na iyon at gagamitin na rin niya. Ang matandang lalaki, saka sinabi nitong gustong-gusto niyang maging kausap pa rin ng bata, pero malapit na siyang umalis sa tore. Dahil nakapaglingkod na siya sa 3 amo habang naroon siya, at hindi tulad ng mga kasamahan niya, siya na lang ang natitira. Ang tanging dahilan kung bakit siya nagtagal ng ganito ay ang sinabi ng dating amo noong panunumpa nito na lahat ng nakatira roon ay mahalaga. Kaya naman nagsimula siyang magtrabaho na naniniwalang tunay siyang miyembro ng Puting Tore. Sinabi naman ni Oscar na seryoso nga ang dating amo. Sabi naman ni Wilter, yun mismo ang dahilan kung bakit siya aalis, kaya naman nalito ang pangunahing tauhan, paliwanag ng lalaki na gaya ng alam niya, ang Puting Tore ay hindi. Maayos naman siya at hindi na kagaya ng dati ang kalagayan ng pananalapi niya at sa susunod na buwan ay mag-42 taon na siyang nagtatrabaho roon. Tinatanong ni Oscar kung dahil ba yun sa gantimpala para sa matagal na paglilingkod. Nalaman namin na bukod sa medalya, ang mga nagtatrabaho sa tore ng 40 taon ay tumatanggap ng 200,000 sinos. Umiling si Wilter, sinabing wala ng lakas ang White Tower na magbayad ng ganoong gantimpala dahil kung gagawin yon, maraming tao ang mapapahamak, isang bagay na hindi niya matatanggap dahil ang lugar na iyon ang pangalawang tahanan niya. Sa kanyang isipan, nahayag ng ating binata na hindi niya alam na ganoon pala kasama ang sitwasyon at akala niya'y nagsasayang lang ng pera ang Blue Tower para sa kapakinabangan. Ngunit ngayon sino ba siya para humusga sa gawa ng iba na naging pinakamahuhusay sa kasaysayan dahil sa pagsusumikap samantalang siya ay puro pamagat lamang na walang kabuluhan dahil ginagantimpalaan niya ang nararapat sa iba. Bigla, napukaw ng matandang lalaki ang atensyon ni Oscar. Napansin ang pagkakahigpit ng pagkakahawak ni Oscar sa kanyang mga kamao, tinanong ng matanda kung bakit. Natanto niyang nasugatan ang kanyang mga kamay, tinanong ng tauhan kung kailan aalis si Wilter. Sumagot ang matanda, sa loob ng 2 linggo. Pagkatapos lagyan ng benda ang sugat ng bata, sinabihan niya itong magpatingin sa nurse para sa gamot. Sabi naman ni Oscar na sana'y manatili pa ang matanda bilang kausap niya dahil hindi na ito kailangang umalis dahil sisiguraduhin niyang mananatili ito kapag nakahanap na siya ng paraan para kumita ng malaking pera. Pagkatapos ng usapan na yon, nakita natin ang pangunahing tauhan na nakaupo sa kanyang mesa, nag-iisip kung paano niya matutupad ang kanyang pangako dahil ang mga opsyon niya ay pananaliksik, pagtuturo, at komisyon, pero ang pera galing doon ay matagal bago dumating. Kaya, dahil kailangan niya ng negosyo na mabilis kumita, pinag-iisipan niyang pasukin ang paggawa ng mga gamot. Bigla, may isang bagay sa dyaryo ang nakakuha ng kanyang atensyon at lubos siyang ikinagulat. Malayo doon, sa opisina ng tagapangasiwa, isang babaeng may malaking sombrero ang nagsabi na hindi na niya pwedeng baliwalain si Aldo sa pagkakataong ito. Si Fidelina ito, ang matandang pinuno ng White Tower at tagapangasiwa ng pananalapi, na hindi makapaniwala na sang-ayon si Maxim sa sitwasyon. Sumigaw ang babae na sinasabing ang pagnanakaw ay isang bisyo na. Lumalala ang sitwasyon, pero sinabi ng lalaki na huwag siyang mag-alala. Sa huli, wala na namang masyadong mawawala sa tore. Galit na galit, hinihingi ni Fidelina na tumigil na siya sa pagkukontra at ilagay na lang sa isang silid ang salarin. Naiinis na sa pagtatalo, sinabi ni Hamel na masyadong mabigat ang parusang pag-iisa, dahil para lang itong pagpapahirap sa isang bata. Sa halip, iminungkahi niyang mabayaran na lang ng bata ng triple ang ninakaw na pondo para sa pananaliksik. Hindi nasiyahan ang babae at sinabing kulang sila sa pera at kailangan ng mabilis na desisyon, gaya ng pagbebenta ng mga gamit sa silid ng paggawa ng potion dahil hindi na naman ito gaanong ginagamit. Ngunit, sinabi ng Vice Master na hindi niya yun papayagan. Dahil ang silid na yon, kung saan nagtitipon ng mga mage para mag-aral ng mahika at magbahagi ng kaalaman, at hindi nila basta-basta may bibili ang hinaharap para masapatan ang kagustuhan ni Tay. May pag-aalinlangan,
tinanong ni Fidelina kung mayroon pa ba silang kinabukasan, dahil 20 taon na silang naghihintay, na ikinagalit ni Maxim. Walang pakundangan, hiniling ng babae kay Hamel na suportahan ang kanyang panukala, na ang argumento ay kahit pa may isang henyo na kayang magligtas sa tore, hindi yun lalapit sa kanila. Bago pa makasagot ang matanda, may kumatok sa pinto, na ikinagulat ng lahat. Iniimbitahan ng Vice Master ang bisita na pumasok. Si Oscar yun, na magalang na nagpakilala at bumati sa tatlo. Nang makalapit, sinabi ng bata na mayroon siyang mungkahi, ngunit kailangan niya ng pahintulot. Para magsimula ng negosyo, galit na galit, sinabi ni Fidelina na katawa-tawa ang hiling niya matapos magnakaw ng pondo para sa pananaliksik mga ilang araw pa lang ang nakakaraan. Hindi siya pinansin, sinabi ng protagonista na may nakita siya sa dyaryo. Isasara na ang property 27 dahil sa paglaganap ng trangkaso. Sabi ni Hamel na narinig na niya yun at tinatawag na cadence flu ng mga tao. Pero dahil nawala ang formula ng bakuna 20 taon na ang nakakaraan, wala nang masyadong magagawa. Sinabi ng ating bida na nabiguri ng Blue Tower na makagawa ng panlunas, kaya naman hihingi siya ng tulong, magtitinda siya ng bakuna para sa trangkaso para maibalik ang monopolyo ng White Tower sa merkado na yun. Tumawa ang babaeng nakasombrero at sinabing hindi na niya kailangang pakinggan pa. Para bang ang mga mahiwagang tore at mga kumpanya ng gamot ay naglagay ng napakaraming pera sa mga tauhan ng walang mapapala. Ngunit isang 20 taong gulang na binata ang nagsasabing kaya niya ito, binabago ang paninindigan ng protagonista dahil baka tama nga ito. Pero nakakalimutan nitong henyo ang binata. Ikinagalit pa lalo ni Fidelina ang narinig, halos mapatalon ng mga butil ng munggo malapit sa mata niya. Sigaw na tanong niya kung paano nito masasabi yun matapos magnakaw ng 25,000 senos para bumili ng ipinagbabawal na gamot, na nagpapakita lamang ng lubos nitong kawalan ng kaalaman pagdating sa pera. Sumingit si Hamel, na sinasabing nandito si Oscar para magmungkahi ng isang opisyal na oportunidad sa pamumuhunan, kaya't hindi nararapat ang ganitong kabastusan. Nang kumalma na, humingi ng tawad ang babae. Sa kanyang isipan, sa wakas ay naunawaan ng pangunahing tauhan na napupuot sa kanya si Fidelina dahil siya ang ingat yaman ng tore. Gayunpaman, humingi sila ng konsiderasyon sa pangalawang master, na iniisip sa sarili na iba na siya ngayon. Tinatanong ng lalaki kung bakit siya sigurado na iyon ang partikular na sakit. Walang pag-aalinlangan, sinabi ng bata sa kanya na tingnan ang pahina 2 ng dyaryo, kung saan nakasaad na biglang nagbago ng plano si Arsobispo Baldwin sa isang paglalakbay at mananatili sa Siren ng 1 buwan. Nalaman natin na ang lalaki ay kabilang sa Elter Order, na nakatuon kay Inang Kalikasan, at ang 7 arsobispo ay dapat na ang pinakamabubuti. Ngunit ang katotohanan ay ibang-iba, dahil upang maging kardinal, ang pangalawa sa kapangyarihan ng orden, malaking halaga ng pondo para sa kampanya ang kinakailangan. Kaya naman, pinapayagan silang manatili ng hanggang 1 buwan sa isang lungsod, at para doon, kailangan nila ng pera na nagmumula sa mga maharlika at mga ngalakal. At dahil lumiliit ang Siren, madaling maunawaan ang koneksyon. Sabi ni Maxim tama ang bata, pero akala niya ang pagtigil ng arsobispo ay para lamang humingi ng panalangin at pagpapala. Sabi naman ng ating bata kaya kakaiba yun. Bakit hihingi ng panalangin at pagpapala para sa isang tigang na lupain, lalo na't napili na ang ruta ng paglalakbay ng mga miyembro ng Elter Order, dahil alam niyang 1 buwan na nanatili ang arsobispo sa Knox bago pumunta sa Siren. At mananatili rin sa most ng gayunding tagal. Lahat ay para mapaantala ang pagbisita kay Vince hanggat maaari, kahit na lungsod yun na nasa itinakdang ruta. Dahil kung may mangyaring hindi maganda sa paglalakbay, para na ring hatol kamatayan sa isang arsobispo na nagnanais maging kardinal. Sabi naman ng lalaking blonde, based doon, alam pala ng arsobispo ang tungkol sa trangkaso at binibili niya lang ang oras hanggang sa maayos ang sitwasyon. Sabi naman ni Fidelina, magaling nga ang bata sa pagsusuri, gaya ng inaasahan sa isang theory mage. Sabi ni Hamel na naiintindihan niya ang sinasabi ni Oscar. Ngunit hindi niya ito pwedeng opisyal na suportahan, dahil maapektuhan ang pondo para sa ibang mga mahika. Pero siya ay gustong nanguhuna ng sariling pera sa negosyo ng bata. Nabigla ang babaeng nakasombrero nang marinig ito, pero sinabi ng Vice Master na ayos lang. Pagkatapos ay tinanong niya si Oscar kung sapat na ang 30,000 sentimo. Sa kanyang isipan, iniisip ng tauhan na hindi pa man ito malapit.
Matapos ang pagpupulong, nakita si Oscar sa silid na pinaggawaan ng gamot, determinado na ituloy ang plano B, na gumawa ng sample ng bakuna gamit ang natanggap na pera para makakuha pa mula sa arsobispo, dahil mas mainam na kumuha ng pera sa isang taong desperado. Pagkatapos ay sinabi ni Oscar na panahon na para magpabilis ng kilos. Maya-maya pa, nakita ang bata na pinagmamasdan ng isang pulang likido sa isang prasko. Paglilipat ng isang sangkap sa ibang lugar, sinabi niyang dumating na ang oras. At inaalis ang kanyang salamin pang protection, pinakita niya ang kasiyahan sa kanyang nilikha. Sinabi pa niya na, gaya ng sabi nga, ang isang tunay na dalubhasa ay laging nakapagpapanatili ng kanyang karangalan. Lumapit ang batang may asul na ugat, may dalang ilang bag at sumigaw na sasakit na ang kanyang likod. Pero nakuha na raw niya lahat ng kailangang halamang gamot, humihingi ng maiinom pagkatapos. Sinabi ng pangunahing tauhan na mayroon siyang gamot pampalakas at ibinigay ito sa binata, na nagpasalamat naman. Pagkatapos uminom, sinabi nitong masarap at mainit ang gamot at tinanong kung siya ang gumawa. Tinitingnan ang mga halamang gamot, sumagot si Oscar ng oo. At sinabi naman ng bata na pinili niya ang pinakamagagandang sangkap. Nakangiti, sinabi ng ating binata na dapat maging mangangalakal ang kaibigan niya dahil sa maganda nitong paningin. Sabi naman ng binata, plano niya yun kapag nawasak na ang tore, pero natanggap ang isang paghaplos sa ulo mula kay Oscar. Hindi raw niya napigilan. Hawak ang ulo, tinanong ng binata kung ano ang dapat niyang gawin ngayon, dahil inutusan siya ni Fidelina na tumulong sa pangunahing tauhan. Sabi naman ng ating binata, pwede nilang simulan sa paglipat ng mga sangkap. Kahit alam niya sa kalooban niya na hindi naman niya talaga kailangan ng katulong. Sa kanyang isipan, sinabi niya na ang puting tore ay puno ng mahuhusay pero may pagkukulang na mga bata, na kung magtutulungan, malaki ang maitutulong sa pagpapatatag ng tore. At isa na roon si Frank Sirius. Tanong naman ng batang may asul na pamigkis kung ang mga binili niya. Hindi naman nakakalason. Nalalaman naming ang tinutukoy niya ay itim na lili ng lambak, pulang camellias, ghost mushroom, at merva. Sabi ng binata natin, kahit nakakalason ng mga sangkap, hindi naman ibig sabihin na hindi magagamit bilang gamot pagkatapos ng ilang proseso. Halimbawa na lang, ang pagpapakulo ng mga halamang gamot sa loob ng halos 12 oras, ang problema lang ay nawawala rin ang sustansya. Tanong naman ni Oscar kung kilala ni Frank ang lutuing dumplings, na ginagamit sa paggawa ng steamed dumplings. Sagot ng binata na kilala niya ito, at sinabi ng tauhan na sa tulong yun, posibleng maalis ang lason sa mga halamang gamot at mapanatili ang sustansya. Nagulat, sabi ng binata na kung ganoon, ang pagmomonopolyo sa merkado ng gamot ay dapat maaaring mangyari. Sumang-ayon ang bata, at pagkaraan ng ilang sandali, nakita naming lamambat na ang mga sangkap, kaya mas madaling maalis ang lason. Gamit ang kanyang mahika sa pag-alis ng hangin, sinimulan na ng bida ang proseso, lumilikha ng ulap ng kulay rosas na usok habang sinasabi na ang natitira na lang ay ang pagkuha ng mga lason mula sa usok na yun. Nakapokus, hiningi niya kay Frank na magtuon ng pansin. Matapos paghiwalayin ang lason, sinabi ng bata na ang natitirang usok ay malinis na, kaya kailangan na lang niyang ihalo ang lahat sa tamang sukat, na siyang magiging lunas sa kadena flu. Nakanganga si Frank, pero sinabi ni Oscar na oras na para subukan niya. Sa kanyang isipan, inihayag ng bata na hindi niya magagamit iba't ibang uri ng mahika ng sabay-sabay, pero hindi niya yun masabi sa bida. Habang pinagmamasdan ang lahat, napansin ng itimang buhok na salamangkero na tila hindi matatag ang kontrol ng bata sa kanyang mana, pero hindi naman masama. Gayunpaman, hanggang doon na lang yun. Dahil hindi natapos ang proseso, tinanong ni Frank kung inaasar ba siya ng bata, dahil kailangan daw ay nasa level 4 o 5 para magawa yun, pero nasa level 3 pa lang ito. Sinabi naman ng bida na isipin na lang daw ng bata ang proseso na parang pag-aayos ng mga bahagi sa isipan niya, kung saan sa kaliwang bahagi gagamitin niya ang mahika A at sa kanan ang mahika B. Muling pinagtiyagaan ni Frank, dahil wala naman daw mawawala sa bata. Sa wakas, tila nagsimulang gumana ang proseso, kaya't namangha ang bata dahil ngayon ay natutunan na niya kung paano gumawa ng dalawang paghahagis ng mahika, na hindi naman pala mahirap. Nagtataka, tinanong ni Frank kung bakit walang nagturo sa kanya ng teknik na yun, at sinabi ni Oscar na dahil sa kima mga nasa itaas, na ipinapakita ang kanyang paniniwala na tradisyon na huwag turuan ng libre ang mga baguhan ng isang teknik na nangangailangan ng maraming pagsasanay.
Ngunit, sa larangan ng digmaan, ito ay naging hadlang, dahil ang kaligtasan ay nakasalalay sa pagbabahagi ng mga teknik, na nangangahulugan na ngayon ay kailangan ng White Tower ng interaktibong pagtuturo at pagpapalitan ng kaalaman. Nakangiting sinabi ni Oscar na ang bata ay may talento, dahil hindi niya inaasahang matutunan ito sa unang pagsubok. Sinabi ni Frank na dahil sa napakagaling ng paliwanag niya, pero marami pa ring dapat matutunan. Nawawala siya at kailangan na niyang simulan ang paghahanda. Ikinapupuri ng protagonista ang kanyang gawa ng marinig ito. Makalipas ang ilang oras, 514 na palamuti ang nakahanda at ang batang may asul na buhok ay nakahandusay sa sahig, lubhang pagod. Biglang pumasok si Maxim sa silid, nagbabala na may problema sila, dahil kinumpirma ng Blue Tower ang pagbisita sa Suren 1 oras na ang nakalipas, balak na makipagkita kay Archbishop Baldwin, kaya't huli na sila. Ani ng protagonista, tila may plano ang arsobispo. Nag-aalala, ang nakatatanda ay nagsabi na kung ang kumpanya ng gamot ang makakuha ng kontrata, ang gamot nila ay magiging walang silbi. Ngunit pinapalakas ang loob ni Frank, sinabi niya na may mga pagkakataon sa buhay na sadyang malas ka lang. Sabi naman ni Oscar hindi pa tapos, dahil kung tama ang pagkakaalala niya, ang Kadena flu ay isang rank B na kalamidad. Kaya may pwede pa silang gawin. Samantala, sa isang hotel sa Suren, may nagsasabi sa arsobispo na dumating na ang mga bisita. Habang umiinom ng tsaa, sabi ni Baldwin, papasukin na sila. May iba pa, isang level 5 na mage mula sa Blue Tower at si Neil Bryan, General Director ng Nutec Pharmaceutical Company, ang dumating. Tinuro ng arsobispo ang sofa, pinaupo niya sila, saka tinanong kung kamusta na ang paggawa ng gamot sa flu. Nakangiting sabi ni Maine, maayos naman ang lahat. Tinatanong naman ng lalaki ang inaasahang petsa ng paghahatid. Nalaman na ang clinical trial phase na lang ang natitira. Sabi din ni Neil na kung maganda ang resulta, makukuha na nila ang pag-aproba mula sa Imperial Food and Drug Administration. Pero ang ibang mage, sabi niya, gaya ng alam ng arsobispo, hindi naman nagtatapos ang mga pagsusuri sa isang araw o dalawa. Pero nangako silang matatapos ito sa 6 na buwan, na ikinagulat ni Baldwin. Galit na sinabi ng lalaki na kailangan niyang pumunta kay Vince sa loob ng 4 na buwan. Bigla na lang may nagsabi na may isa pang mage na humihingi ng pahintulot na pumasok. Inutusan sila ng arsobispo na papasukin ito habang tinatanong si Maine kung bakit hindi niya sinabi na may dadating pa. Pero ang bata, sabi niya walang ibang kasama. Nakita natin si Boots na pumapasok sa silid, at nalaman natin na ang taong si Oscar na, matapos bumati, ay nagsabi na naroon siya upang mag-alok. Nagulat ang arsobispo at nagtanong kung ano ang dahilan ng pagpunta roon ng isang mage mula sa White Tower. Sinabi naman ng ating binata na nais niyang pag-usapan ang pagbebenta ng lunas sa Kadena flu. Nang marinig na ang dalawa pa ay para rin sa parehong dahilan, tinanong ng binata kung huli na ba siya. Sagot ni Baldwin na hindi pa dahil ang grupo ng Blue Tower ay hindi pa handa. Sinabi naman ni Oscar na kung gayon, ang White Tower ay handa na. At sinabi ni Mildwade Maine na nagsisinungaling ang binata dahil ang kanyang tore ay walang pera at teknolohiya. Tinanong ng arsobispo ang apelyido ng pangunahing tauhan, na agad naman niyang sinabi, at pagkatapos ay tinanong kung nagsasabi ba siya ng totoo. Inilapag ng bata ang isang maliit na kahon sa mesa, at sinabing hindi siya maglalakas loob na magsinungaling sa isang arsobispo ng Order of Eltera. Kaya naman may dala siyang sample. Nakangiting tinanong ng lalaki kung ilan ang kaya nilang gawin at kailan makakapag-produce pa ang White Tower. Pagkatapos ay sinaway niya ang mage ng Blue Tower na sumigaw sa kanya. Kinakabahang sinabi ni Maine na kung ganoon, ayos lang. At tinanong niya ang protagonista kung may pahintulot na ba siya mula sa FDA ng imperyo. Sumagot ang bata ng hindi. Nakangiti, sinabi ng binata na gaya ng inaasahan niya, ang sitwasyon ng White Tower ay hindi naman pala naiiba sa tore niya, at gagawin nila ang bakuna sa sandaling makuha na ang pahintulot. Panghuli, tinanong niya ang maingat na pag-iisipan ng arsobispo kung saang tore siya makikipagkasundo. Walang takot na sinabi ni Oscar na kawili-wili namang pakinggan ang binata na parang may malaking pinagmulan ang bughaw na tore, lalo na sa harap ng isang salamangkero mula sa puting tore. Nainis si Moira dito kaya iniutos nitong bawiin ng binata ang sinabi. Hindi ito pinansin ng pangunahing tauhan at tinanong kung alin sa dalawang tore ang nauna ayon sa kasaysayan,
At ang 5 taong pagitan ay hindi kayang punan ng mga pinuno ng bughaw na tore kahit sa loob ng 10,000 taon, dahil ang puting tore ang may hawak ng monopolyo sa pamilihan ng gamot 20 taon na ang nakalilipas. Ang binata mula sa kabilang tore, tapos sinabi nitong walang nakakaalala sa nakaraan. Tanong naman ng ating binata kung totoo nga yun. O kung ganoon lang ba talaga ang iniisip niya habang nagtataka naman sina Maine at Mill kung anong uri ng alitan yun. Para tapusin ang usapan, sinabi ng tauhan na kung ganoon, kailangan niyang ipaalala sa mage. Biglang may pumasok sa silid, at nagsabing may importanteng tawag. Mula sa Panginoon ng lungsod ng Vince, sumagot si Baldwin, at nagpasalamat ang nasa kabilang linya dahil sa kanyang napakalaking kabutihan, sa pagpapadala ng lunas para sa lupain ng Cadena Fruiters, dahil inipagbigay alam sa kanya ng matanda mula sa White Tower na palihim itong inihanda ng arsobispo kasama nila, at na ang mga taong kumuha. Ang bakuna ay gumaling sa loob lamang ng ilang oras, kaya gusto nilang pasalamatan siya. Nagkukunwaring siya ay may ginawa, tinanong ng lalaki kung may side effects, pero ang Panginoon ay nagsabing wala, at gusto niyang malaman kung kailan magkakaroon ng pangalawang batch, dahil ang matanda mula sa White Tower ay nagsabi na nakadepende ito sa arsobispo. Nakangiting sinabi ni Baldwin na ipapadala niya ang pangalawang batch sa oras na handa na ito, na hindi naman magtatagal. Nang matapos ang tawag, tinanong ng lalaki kung iyon ay gawa ni Oscar, at nakumpirma. Galit na galit, sinabi ni Mill na ito ay labag sa batas ng FDA at dapat parusahan ang bata. Tinanong ng tauhan kung may alam ba siya tungkol sa batas panahon ng digmaan, pero ang isinabi ng isang binata sa kanya na huwag baguhin ang paksa. Sa kanyang isipan, napagpasyahan ng tauhan na ang nakalipas na 20 taon ay dapat na napakapayapa, dahil walang nakakaalala na. Maingat niyang ipinaliwanag na ang pinakamapanganib na armas noong digmaan laban sa mga demonyo ay isang pandemya, sapagkat kahit na mabilis ang paggawa ng gamot ng mga salamangkero, masyadong matagal bago ito maaprubahan ng FDA. Kaya naman nagpasa ang hari ng batas na nagsasabing ang mga paggamot sa mga sugatan sa panahon ng digmaan ay itinuturing na mga espesyal na paggamot, hindi naaapektuhan ng mga batas ng imperyo kung saan tumutol si Maine na wala naman silang digmaan sa kasalukuyan. Sabi naman ng tauhan mayroong 3 sitwasyon kung saan itinuturing na digmaan, ang isa ay kung pagitan ng mga bansa, ang isa pa ay kung magkaroon ng rebolusyon, at ang huli ay kung may mangyaring sakuna na Class B pataas. Dahil ang Cadena flu ay nabibilang sa huling kategorya, hindi na kailangang sundin ang mga batas ng FDA. Pumayag si Neil at sinabi sa arsobispo na kung kaya ng White Tower, kaya rin ng Blue Tower, kaya ipapadala nila ang kanilang gamot kay Vince. Ngunit, sinabi ni Baldwin na natapos na ang paligsahan ng dumating ang gamot ng White Tower sa lungsod, at dahil iniisip ng lokal na Panginoon na sangkot siya, hindi niya basta-basta masabi na hindi totoo yun, at iginiit na sasabihin ni Moore na babawasan niya ang presyo ng bakuna. Galit na galit, tinatanong ng arsobispo kung paano niya nagawang subukang bilhin ang kanyang imahe gamit ang pera, at ayaw na niyang makinig pa kaya't umalis na silang dalawa sa kanyang opisina. Tumayo si Maine, nakakuyom ang mga kamao, at habang dumadaan kay Oscar ay sinabi nitong pagbabayaran siya ng bata sa ginawa nito, habang ang protagonista naman ay nagtataka kung mayroon itong aklat ng mga linyang pangkontrabida. Nakangiti, sinabi lang ng bata na nakapagparehistro na siya ng patent para sa gamutan at bakuna sa palasyo, kaya kung gusto nilang ibenta ang bersyon ng Blue Tower, kailangan nilang magbayad ng royalty sa White Tower o kaya itapo na lang lahat, na lalong nagpagalit sa mago. Sino ang padebog na lumabas ng silid na pulang-pula sa galit? Magalang namang nagpaalam si Neil sa arsobispo, at binabati ang protagonista habang dumadaan ito sa kanya. Ngunit sa sandaling iyon napansin ni Oscar ang kakaibang bango ng lalaki, napakasarap, parang menta, na nangangahulugang ang may kagagawa ng pagkamatay ni Cruzhen ay kakalabas lang ng silid. Kahit sa katahimikan, makikita natin ang pagkagulat ng protagonista sa mga natuklasan. Gayunpaman, tumawa si Alwyn at inanyayahang umupo ang binata para magpatuloy na sila sa negosasyon. Diretso sa punto, tinanong ng lalaki ang bata kung magkano ang presyo dahil ang Blue Tower ay humihingi ng 2 milyong sinos. Nakangiti, sinabi ng ating binata na kung ang Blue Tower ay humingi ng 2, ang White Tower naman ay maghahangad ng 5 milyon. Tumawa ang arsobispo para itago ang kanyang nahanap itong mahal habang tinatanong kung seryoso ang bata.
Ilang oras ang lumipas sa White Tower, nagulat si Fikelina nang makita ang isang tseke na puno ng mga zero sa kanyang harapan. Natuklasan natin na nakakuha si Oscar ng 10 milyong sinos. Yakap ang bata, sinabi ng babae na alam niyang kaya niya ito, tulad ni Maxim, na nagsabing naniniwala siya rito mula pa sa simula. Nagulat si Hamel at nagtanong kung paano nangyari yun, dahil ang arsobispo ay hindi magbibigay ng ganoong kalaking pera. Pagkatapos ay sinabi ng bata na may mga karagdagang bayarin. Sa kasong ito, mga bayad sa pag-aanunsyo. Nalalaman natin na naningil ang bata para sa isang opisyal na anunsyo mula sa White Tower na nagsasabing nakatanggap ang arsobispo ng isang paghahayag tungkol sa paglaganap ng trangkaso na nagpabilis sa paghahanda ng mga antidote. Nagustuhan ng lalaki ang ideya at nagpas siyang magbayad ng 1 milyon sinos para sa kontrata kapalit ng paghahatid ng bakuna sa susunod na linggo. Hawak ang tseke, ang matanda ay nagsabi na kamanghamanghang at nabayaran na ng bata ang 400 beses na higit pa sa kanyang ninakaw. Kaya naman, natapos na ang mga aksyong disiplina at isang tuwang-tuwa si Fikelina. Sinabi ni Oscar na kailangan na niyang magtipo ng mga mage na level 4 pataas sa lalong madaling panahon. Sasagutin daw ito ni Hamel, saka hihingi sa babaeng may sombrero na maglagay ng anunsyo sa loob ng Magic Tower na naghahanap ang potion lab ng mga mage na level 4 pataas at may bayad ang mga kalahok. Ilang oras ang lumipas, nakita natin ang mga mage na nagtipon at nalaman natin na bukod sa bayad, may handog na pagkaing may karne. Dumating na rin sina Frank at Oscar sa lugar. Walang pag-aalinlangan, tinawag ng ating binata ang atensyon ng lahat. Pero tila walang nakikinig. Dahil sa pagkaimbierna, nagdesisyon siyang pamito, gamit ang kanyang mahiwagang kakayahang magdugtong ng mga tunog. Kaya napatakip ang lahat ng kanilang tenga sa lakas ng tunog at nagtanong kung ano yun. Sinabi din ng ating binata na tinawag ang lahat upang gumawa ng bakuna para sa kay Gina Flu. Dahil itinuturing siyang henyo, nagtataka ang ibang mage kung bakit humihingi pa ng tulong ang binata. Narinig ito ni Oscar at nanlaki ang mga mata. Tinatanong niya si Frank kung bakit ayaw ng mga tao. Siya at ang bata, pinagsabihan siya na pag-isipan ang mga nagawa niya kamakailan, gaya halimbawa ng pag-aaksaya ng mga resources ng tore nang walang ginawang pananaliksik at paggamit ng pera para lang malasing. Bigla na lang may lumapit na mage at nagtanong kung paano nila gagawin ang gamot kung nawala na ang mga paraan ng White Tower. Sagot ni Oscar na naibalik na niya ang lahat, kaya nagulat ang lahat. Pati na ang batang babaeng may blonde na buhok na nagtanong kung na-verify na ba ang epekto ng antidote. Pagkumpirma nito, ibinahagi ng bida na may nilagdaan din silang kontrata. Sabi naman ng batang babae, nakapag-ipon na siguro ng malaking pera ang tore, tapos tinanong kung bakit nagtitiwala sa kanila ang bata para ibahagi ang napakahalagang impormasyong yun. Sa pagiging tapat, sabi ng bida, hindi niya alam kung bakit nandito pa rin sila sa White Tower. Tinanong ni Inoy, ang magandang manggagaway na may kulay gintong buhok, kung ganyan ba dapat kumilos ang isang nangangailangan ng tulong, sinabing nasayang lang ang oras niya sa pagpunta roon, at hindi niya alam ang ibig sabihin ng dakilang henyo, pero wala namang dapat makarinig yun. Pero sinabi ng binata na alam niya kung ano ang isinakripisyo ng bawat isa para sa White Tower, kaya huminto at lumingon ang dalaga. Sinabi pa niya na si Lena White pala ito, level 5 na manggagaway na tumanggi sa lahat ng alok mula sa ibang mga korporasyon. Sa kanya binanggit si Herrick Dryan na tumanggi rin sa posisyon bilang Royal Mage at si Deckard Dryan na hindi pumayag sa isang tungkulin ng tagapagturo. Tungkol kay Sophia Rose, sinabi ni Oscar na tinanggihan ng dalaga ang alok na pumunta sa Gold Tower kahit na napakahusay niya sa creative alchemy. Sinabi pa niya na kung siya ang inalok ng ganoon, hindi niya alam kung tatanggi siya, pero wala sa kanila ang umalis sa White Tower. Nagulat si Lena at tinanong kung alam ng mga elder ang mga pagpupulong para sa pagre-recruit. Sumagot ang protagonista ng oo, pero wala silang nagawa kundi ang magpanggap na hindi nila alam para hindi mahirapan ang mga ito. Dahil ang White Tower ay nakakaranas ng pinakamalamig nitong taglamig, at sa sitwasyong ito ay maaaring pumunta sila sa mas mainit na lugar pero pinili nilang manatili sa lamig, kaya kung siya, bilang isang mage, ay hindi makapaniwala. Hindi siya makapaniwala sa kahit sino. Paano kung ayaw nilang lumahok? Marami silang gagawin ng kasama niyang mababang antas na mage. Tinatanong ni Frank kung siya ang tinutukoy ng bata habang sinasabi ni Oscar na lumapit na ito para magsimula. Dramatikong inilagay ng bida ang kanyang salamin pang protekta. Biglang lumapit si Lena at ang iba pa,
tinatanong kung saan sila magsisimula. Sabi ng lalaking may asul na buhok, hindi niya inakala na mapapapayag ni Oscar ang lahat gamit lang ang salita. Ngumiti ang ating bida, at muling sumeryoso, ipinaalam sa lahat na hindi baboy ang karne kundi baka. Pagkarinig noon, nagsigawan at nagdiwang ang lahat. Pagkatapos noon nalaman namin na ang bakuna, at matagumpay na naimbento ang mga gamot pampawala. Lumipas ang 1 linggo mula ng araw na yun at nakita natin si Oscar na naglalakad sa greenhouse, nabangga sa isang kakaibang dahon, at napagpasyahan niyang gawa lamang ito ni Wilter. Siguradong bumalik na siya, nakaupo sa isang silya, nagpas siyang magbasa ng dyaryo ang tauhang pangunahin. Natuklasan niya na ipinahayag ng teritoryo ni Vince ang pagtatapos ng pandemya. Bukod pa rito, nakita natin na si Oscar ay hinirang para sa Peace Prize. Nakangiti, sinabi niyang lahat ay ayon sa plano. Bigla na lamang sumulpot si Frank na sumisigaw ng pangalan niya upang ipahayag na sunod-sunod ang pagdating ng mga order ng bakuna mula sa lahat ng dako. Mula pa nga sa imperial na pamilya. Sabi ng tauhang pangunahin na kung sila ay nagmamalasakit sa kanilang mga buhay syempre gusto nila ang mga bakuna. Pinipigil ang selebrasyon. Tanong ng batang may bughaw na buhok kung sino ang bibili ng mga bakuna kapag tapos na ang lahat. Sabi naman ni Oscar, hindi siya dapat mag-alala sa pera dahil may inihanda siyang gamot na laging may bibili. Nakita ang kasakiman ng bata, sinabi ng ating bida na mababa at katamtaman lang ang antas ng mga gamot na ipinagbibili dahil hindi pa panahon para gumawa ng pinakamagandang gamot na sinasabing makakapagpapabuhay sa mga patay. Sa kanyang isipan, sinabi ng bida na hindi pa niya gagawin yon dahil kailangan muna niyang palakasin ang puting tore. Pagkatapos ay inutusan si Frank na mang-alap ng mga materyales para sa ibang gawain. Tulad ng dahon ng langtes at tangkay ng kin, nagulat ang bata, sinabing mahirap hanapin ang mga sangkap na yon. Matagal na kasi noong lumubog ang mga parang na pinagtamnan ng mga halaman na yon. Maya-maya, nakita natin na napagpasyahan ni Oscar na tingnan ito ng personal at isinama si Frank. Nalulungkot ang bata. Tanong niya kung kailangan pa bang maglakad ng malayo sa lugar na hindi maabot ng karwahe. Sabi naman ng pangunahing tauhan sa batang mage, relax lang. 10 milya na lang daw. Doon lang nila natuklasan na matagal nang hindi ginagamit ang panukat na yun kaya naguluhan si Frank. Nakanganga ang bata, nagtataka kung tinanggal na rin kaya ang pounds. Na kahit mas mahirap, mas nakakaaliw naman daw ang pagkalkula noon. Biglang ang bughaw ang buhok na, sabi ng bata, nakita na niya ang pasukan. Lumapit ang dalawa sa isang kubo. Sa siwang ng pinto, isang lalaking may madilim na tingin ang nagtanong kung naglakad ba sila papunta roon. Sumagot si Frank ng oo dahil hanggang pasukan lang daw ang takbo ng karwahe. Bigla na lang dumating ang iba pang mga karwahe na nagpapatunay na hindi totoo yun. At sa isa sa mga yon, may isang lalaking nakaputing suit at may salamin ang nagtanong kung interesado bang ibenta ng lalaki sa bahay ang lupa niya. Binuksan ng lalaking may puting buhok at balbas ang pinto at sinabing hindi niya ibebenta ang lupa niya kahit ibigay pa sa kanya ang kastilyo ni Miss Rillo. Sabi naman ni Devor Paul, ang pagmamatigas ay nakakatuwa lang sa una. Kung mamatay siya, walang magmamana ng lupa. Naiinis na sabi ni Ivan, ayos lang sa kanya yun dahil hanggat walang ibang nakakaalam. Mapilit ang lalaking nakaputing suit, sinabi nitong mas mabuting ibenta na niya agad bago pa bumagsak ang halaga ng lupa. Pagdating ng mga pabrika, walang pakialam, sabi ni Ivan na hanggat nandyan siya, walang maitayo na pabrika. Wala nang ibang magagawa, sabi ni Paul na sa ganoon ay aalis na siya. At bago sumakay sa sasakyan niya, sinabi niyang may natapakan siyang mga halaman pagpasok niya. Kaya heto ang pera para sa danyos. Pagkahagis ng isang bagkos ng pera, umalis ang isang lalaki habang kumakaway. Sa sasakyan, tinanong niya ang mga kasama niya kung ano ang nakita ng mga salamangkero sa puting tore malapit kay Ivan na gusto roon. Nang malaman na ang tore ay gawa sa mga bakunang panghuhula ng kapalaran, naging interesado si Paul. Lalo pa nang marinig ang kabuuang halaga, bigla na lang niyang pinalo ang driver ng dyaryo. Tapos tinanong kung bakit ngayon lang niya nalaman ito. Sa kanyang isipan, sinabi ng negosyante na hindi niya hahayaang matulungan si Ivan ng puting tore. Kung mangyari yun, hinding-hindi na niya maibebenta ang lupa. Lumingon siya sa likod ng sasakyan at tinanong ang isa pang lalaking nakasuot kung pwede siyang kumuha ng mga parehong tauhan na ginamit niya noon.
Gamit ang dyaryo, pinalo niya ang mga tauhan niya at sinabing ang kailangan lang nilang gawin ay patayin si Ivan at iulat na nawawala. Tinatanong ng lalaki kung ano ang mangyayari kung magdesisyon ang mga salamangkero ng puting tore na manatili sa bukirin ng halamang gamot. Sagot ni Paul, maaari rin silang maalis pagkatapos ng lahat. Ano naman ang pinakamasamang mangyayari? Dahil 3 na lang ang natitirang salamangkero, mga tore dahil nag-bankrupt ang puting tore. Maya-maya ay nakita natin si Frank na nakahiga sa damuhan, sinasabing mabuting tao si Ivan dahil pinatuloy at pinakain sila. Sumang-ayon si Oscar na mahilig tumitig sa mga bituin. Bumalik tayo sa mga sandali bago yun kung saan sinabi ng matandang lalaki na dapat silang doon matulog dahil delikado ang pag-alis sa oras na yun. Naku-curious ang bida at nagtanong kung paano ito nagtagal ng matagal. Sinabi ng lalaki na si Paul pala ang nasa mahirap na kalagayan dahil siya ang kinikilalang cultural asset sa pagtatanim ng halamang gamot at dahil dito ay may proteksyon siya mula sa imperial na pamilya. Sabi naman ng ating bida na kung naibenta niya ang lupa, yumaman sana siya. Sumagot si Ivan na ang bata, tanong lang naman ang halata. Hindi niya ipinagbibili ang lupa niya dahil mahal na mahal niya ito. Doon siya lumaki at doon din siya mamamatay. Balik sa kasalukuyan, sinabi ni Frank na medyo nakakatuwa kung paano nahiya si Ivan at tumakbo pabalik sa loob. Paglipat ng usapan, sinabi ng binata na ang gaganda ng mga bituin sa labas at naiinggit siya. Lagi niyang iniisip kung ano kaya ang pakiramdam na mabuhay ng isang napakaganda at makulay na buhay. Isang bagay na siguradong maiintindihan ni Oscar na henyo. Sumagot ang kaibigan niya na magaling din naman ito. Nagpasalamat si Frank pero sinabing wala namang saysay ang mga yun. Hindi naman daw siya nagbibigay ng papuri na walang katotohanan ang binata, at halata namang hindi siya naiintindihan. Kung bakit sinabi ni Cruzhen na may problema ang bata. Pagtingala sa langit, sabi niya noon ay makikita pa ang mga bituin sa gitna ng Suren na hindi na posible ngayon dahil sa mga ilaw. Nainteres si Frank at sabi niya matagal na yun, tapos tinanong niya kung posible bang buhayin ulit ang industriya ng halamang gamot sa lungsod. Nakangiting sabi ni Oscar na sa tingin niya ay posible, pero kailangan nilang pag-usapan ng detalye kay Ivan kinabukasan. Biglang may napansin ang bida at mabilis siyang lumingon, ikinagulat ng batang may asul na buhok. Sabi ng bata, may kasama sila, at sa isip niya, dahil hindi yun naramdaman ni Frank, tiyak na hindi maganda ang intensyon ng grupo. Sabi ng isang bata, bumangon na raw sila dahil kailangan na nilang maghanda sa pagsalubong sa mga bisita nila. Nakita natin ang isang batang may berdeng buhok na tumatakbo at nagrereklamo dahil sa mga utos ni Divor Paul. Sa tabi niya, may isang matandang lalaki na nagsabing wala siyang pakialam sa mga kahihinatnan, pera ang masusunod. May isa pang lalaking lumapit at sinabihang tumahimik at mag-ingat silang dalawa. Si Jack yon, miyembro ng Gunslinger Gang, at sinabing may mage raw na posibleng malapit. Tanong ng batang berdeng buhok kung papasok na ba siya sa bahay dahil sa katahimikan, mukhang tulog na si Ivan kaya mas madali ang misyon. Napansin niyang walang mage sa paligid at nainis siya. Gusto niyang makipaglaban. Biglang may ikinagulat siya kaya napaharap siya. Nakita natin, hinawakan ni Oscar ang kamay niya, bumubulong ng isang mahiwagang salita na tinawag na wind bullet, na tumama agad sa ulo ng bata. Lumabas mula sa ilalim ng kumot ang bata at sinabing kapaki-pakinabang nga ang mahiwagang salita, pagkatapos ay ibinawalang si Cruzhen ang sumulat nyon. Lumabas sa pinto ang pangunahing tauhan at sinabing 3 na lang ang natitira. Bigla na lang nanlaki ang mga mata niya. Nang mapagtanto na 2 na lang pala sila, tinanong ni Jack kung ano ang ginawa niya kay Max. Nagsenyas ng katahimikan ng pangunahing tauhan at sinabing natutulog ang lalaki at marahil ay matagal pa bago magising. Hindi naman sinasabing mahimbing na ang tulog nito. Minura ng matandang lalaki si Oscar habang hinihingi naman ng pula ang buhok ang kay Ivan. Lugar kapalit ng pag-iwas sa pag-atake nila. Nagulat na hindi sama-sama ang mga kalaban niya sa pang-aasar. Sinabi lang ng ating bida sa dalawa na damhin ang mga emosyong tinatago nila. Tinanggap ang hamon, inutusan ni Jack ang matandang lalaki na tapusin ang bata. Agad siyang sumunod pero sa isang pagpisil ng daliri, na ipagtanggol ng bida ang sarili, kaya napangiti ang matanda dahil sa bilis niya. Kahit na ganon, patuloy pa rin sa pag-atake ang kalaban at sinabing hindi alam ng bata na hindi lang siya iisang armas ang dala. Sayang naman.
Handang ipagtanggol ulit ang sarili, sinabi ni Oscar na dito na magtatapos ang laban kahit mas matagal pa ito kaysa inaasahan niya. Nakita natin ang matandang lalaki na sinasalag ang mga bala na pinaputok ng ating bida habang iniisip na. Hindi makapaniwala, ang bata ay hindi natitinag kahit na nasorpresa at mas masahol pa, naglakas loob pang bumaril ng mahusay. Pinagtawanan niya ang kalaban, sinabing hindi naman kakaiba o bago ang baril nito. Bigla siyang sinalakay at napilitang umatras habang tinatanong siya ng kalaban kung sino ang inaasar niya. Bigla na lang, binaril ang matandang lalaki, at sunod-sunod na bala ang lumipad patungo sa kalasag ni Oscar na nagsimulang pumutok, kaya nag-alala siya. Nakita natin na si Jack ang may gawa, sinabi nitong sayang naman kung mas binabaan pa ng bata ang kanyang pag-iingat, tiyak na natama na siya. Pagkatapos ay ipinaalam niya na ang matandang lalaki ay isang ordinaryong tauhan lamang na madaling mapapalitan. Sa kanyang isipan, ganun nga kaya nakakatakot ang mga kriminal, anang bida, tapos nagtataka kung anong klaseng armas yun. Habang naglalagay pa ng bala, sabi ng lalaking pula ang buhok, ang kailangan ng malaman ni Oscar ay mahal na mahal ang baril. Tanong ni Oscar kung may pampadagdag bilis at pampatusok na anteng-anteng ang revolver. Matalim ang tingin ni Jack, tanong nito kung paano niya nalaman. Sagot naman ng binata na nahulaan niya matapos mabaigo na iwasan ang mga bala. Nakangiting sabi ng lalaki na mayabang pero may talento naman. Inalok nito si Oscar na sumama sa kanila dahil malaki ang sweldo. Tumanggi ang binata dahil makati daw ang batok niya. Sang-ayon si Jack, at wala na raw dahilan para magpatuloy sa pag-uusap. Nakayuko sa likod ng mga bakod, iniisip ng pangunahing tauhan kung ano kaya ang kalagayan ng lalaking ito at ng naunang tagapangasiwa ng tore dahil kailangan niyang maghanap ng paraan para makatakas kahit kalahati na lang ang kanyang mana. Ang tanging pag-asa niya ay ang pagkaantala sa pagkarga ng baril ni Jack na tumatagal ng 1.4 segundo. Habang patuloy na sinusubaybayan ang paghabol sa kanya, sinabi niya na ang kailangan lang niyang gawin ay maubos ang huling bala ni Jack bago ito muling makapagkarga. Pagkatapos ay nagpasya siyang gamitin ang kanyang bilis na mahika at sumugod. Mabilis na napansin ni Jack ang paglapit ng bata at naghahanda na ulit na pumutok, na inaangkin na walang tao ang makakatalo sa Trinity na nakaukit sa kanyang sandata. Habang pinaputok niya ang baril, pinagmamasdan ang bilis ng bala patungo sa kalasag ni Oscar. Isang lalaking pula ang buhok ay nakangiti, akala'y tapos na. Ngunit hindi niya alam na naghahanda na rin ng pag-atake ang pangunahing tauhan gamit ang kanyang mga bala ng hangin dahil busy pa si Jack sa pagre-reload, iniisip pa kung paano nakaiwas ang bata sa kanyang putok. Bigla niyang napansin na wala na ang kanyang kalasag, pero huli na, malapit na si Oscar para barilin siya sa pagitan ng mga mata. Ang tanging itatanong na lang ni Jack ay kung paano nangyari yun. Sisigat ang pangunahing tauhan na kahit ipaliwanag niya ay hindi naman ito maiintindihan ni Jack. Pagkatapos niyang matalo ang kalaban, minamasdan niya ang revolver na kanina pa nagbibigay sa kanya ng matinding abala dahil sa tatlong uri ng engkanto nito. Sa kanyang isipan, inamin ng pangunahing tauhan na napakagaling ng armas. Hindi tumagos ang mga bala sa kanyang kalasag dahil pinagtibay niya ito, binawasan ang alitan at pinarami ang panloob na proteksyon, pero kung hindi yun gumana, malamang nasa lupa na siya kaya dapat pa niyang pag-aralan ang mga modernong armas. Pangalawa syempre, ang pagsagip kina Frank at Ivan dahil sigurado siyang apat ang kalaban at dahil natalo na niya ang tatlo, isa pa ang natitira kaya ang magagawa na lang niya ay manalangin na makatagal pa ang kaibigan niya. Nakita natin ang batang lalaking may asul na buhok na nagmamakaawa kay Ivan na umalis na roon dahil hindi siya makakapaglaban ng maayos kung siya pa ang kanyang iisipin. Pumayag si Ivan at habang umaatres ay sinabihan ng bata na mag-ingat. Sa harapan ni Frank, may isang lalaki na nagsasabi siya ng magagandang kasinungalingan. Tanong din ng bata kung bakit hindi tinugis ng kalaban si Ivan. Nakangiting tanong ng lalaking dilaw ang mga mata kung anong klaseng tao ang mag-iiwan para lang mabuhay mag-isa. Sinabi nitong ang matanda nga ang target niya. Matagal na siyang curious sa kakaibang abilidad ng isang mage kaya gusto niyang mauna si Frank. Sumugod ito pero nakaiwas ang blue-haired na bata. Nang makalapit ulit ang kalaban, sabi nito't napakadali noon, at hinamon ng bata na gumawa ng mas matapang na hakbang at ipakita kung bakit natatakot ang lahat sa mga mage mula sa apat na malalaking tore. Nang makasaksak ito, may napansin ng lalaki dahil parang hindi tao ang tinamaan.
Nakita natin na nahawakan ni Frank ang armas ng kalaban gamit ang isang kamay at sumalungat gamit ang isa pa. Bumagsak ang lalaki sa lupa, may tumulong dugo, juice ng strawberry, sa bibig niya, humihingi ng tawad. Sabi ng blue-haired na bata, medyo kakaiba raw ang kondisyon niya, habang halatang nagulat sa ginawa at muntik pang matapakan ng lalaki nang magpatuloy sa paglakad. Si Oscar, na nanunood mula sa pinagtataguan, napagtanto na si Frank ay isang kakaibang uri ng mage dahil may mahika siyang magagawa ang bahagi ng katawan niyang hangin kaya hindi siya naapektuhan ng mga pisikal na pag-atake. Manghang-mangha siyang naisip na nakita niya lang ang bihirang mahika na yun sa mga lumang libro. Sa mga tala na nagsasalaysay tungkol sa ikapitong master ng Magic Tower na isang kakaibang mage at mayroon din ng ganoong uri ng kapangyarihan. Nagulat si Frank nang makita niyang papalapit ang pangunahing tauhan. Sinabi ni Oscar na maayos ang trabaho niya, saka tinanong kung saan niya iniwan si Ivan. Dahil sa pag-aalala at pag-alala sa lalaki, sinigaw ni Frank ang pangalan nito. Habang nag-iisip, naisip ni Oscar na kung sanayin niya si Frank, magkakaroon ng bata ng makapangyarihang kakayahan na maihahalin tulad sa sandaang mahusay na salamangkero. Pagsikat ng araw, bumalik tayo sa kubo ng matandang lalaki kung saan yakap ni Ivan ang batang may asul na buhok at sinabi na kung hindi dahil sa kanya, hindi na niya muling makikita ang pagsikat ng araw. Sumang-ayon ang pangunahing tauhan at sinabing kung hindi dahil kay Frank, mas lalong magiging komplikado ang mga bagay-bagay. Dahil dito, namula sa hiya ang bata. Tinanong ni Frank kung tapos na ba ang lahat pero sinabi ni Ivan na hindi dahil hindi susuko si Paul pagkatapos ng isang pagtatangka lalo na't iyon ang pinakamagandang lupain sa Seren. At dahil lubhang bumaba ang pagkamataba ng ibang mga lupain dahil sa mga pabrika. Kung lalago ang industriya malapit sa kanyang mga bukid, maaaring dumating ang araw na hindi na sulit ang paglaban. Dahil kung magiging baog na ang lupa, hindi na siya makakapagtanim pa ng mga halamang gamot. Pagkatapos ay nagtanong si Oscar. Gusto niyang malaman kung ang lalaki ay tapat na tapat sa White Tower dahil sa isang pangako niya sa ika-4 na master, si Reynolds. Nagulat si Ivan habang sinasabi ng pangunahing tauhan na noon, ibang-iba ang pananaw sa mga arbolaryo. Turing mga mangkukulam sila, naninirahan, buhay na palay-patlipat para hindi mahuli. Hanggang sa isang araw na ang ika-4 na Panginoon ng Puting Tore ay nagpakita at tinanggap sila. Inaanyayahan silang pumunta sa Seren na magiging tahanan nila habang buhay. Ang lugar kung saan walang mag-aapi sa kanila. Dahil sa pagpapakumbaba, sinabi ni Oscar na nabasa niya ang kwento sa isang libro. Nakangiting sinabi ni Ivan na pagkatapos noon, nagsimulang magtipon-tipon sa Seren ang mga arbolaryo mula sa iba't ibang panig ng kontinente. At binigyan sila ng Puting Tore ng tahanan at pagmamalaki sa kanilang lahi. Kaya naman hindi niya sila kayang iwan. Yumuko ang tauhan sa lalaki at nagpasalamat sa mga taon ng paglilingkod. Sinabing ang Puting Tore ay sasama sa kanya simula sa sandaling yun. Sabi pa ni Ivan na kung sakaling may mangyari sa kanya, kikilos ang maharlikang pamilya, pero hindi siya sigurado kung sasapit sila sa tamang oras. Sinabi ni Oscar sa kanya na huwag mag-alala dahil ang pamilya ay kikilos ng napakabilis. Dahil iyon ang mismong araw na makikilala niya sila para sa pagpirma ng kasunduan sa bakuna. Samantala, sa opisina ni Paul, may naririnig kaming sumisigaw mula sa loob ng isang silid. Isang grupo ng mga individual na nakadamit na maitim ang nagsasabi sa isang tao na huwag gumalaw. Nakita namin na nasa harapan ni Paul si Senior Superintendent Walker mula sa Imperial na Ministry ng Panloob na Gawain. Ang lalaking nakaputing suit ay nasa sahig, nagpapanik. Pagkatapos ay ipinaalam ni Walker sa kanya na siya ay nasa ilalim ng pag-aresto dahil sa tangkang pagpatay, pam-blackmail, at mahabang listahan ng iba pang krimen. Sumigaw si Paul na inaangkin ang kanyang pagiging inosente at na mali ito lahat, pero sabi ni Walker, sila ang magiging hukom. Nabatid ni Paul, na matamis at malamig ang reaksyon, na hindi niya ito kayang harapin mag-isa. Kailangan niyang makipag-ugnayan sa isang partikular na tao. Para makabili ng oras, humingi siya ng pahintulot na manigarilyo ng sigarilyo. Tinanggihan ito ni Walker at inutusan ng mga gwardya na gawain siyang nakagapos at ilayo. Sa pagkadismaya, sumigaw si Paul na mali ito at tinanong si Walker kung alam nito kung sino ang nasa likuran niya. Sumagot ang superior na hindi niya alam. Ngunit kung meron man, dapat daw ay mas malakas pa ito kaysa sa emperador mismo.
Tumigil na si Paul sa paglaban at tinanggap ang pagkakaalis. Samantala, naninigarilyo ang superior ng sigarilyo, lahat naman daw ng kriminal ay may magandang panlasa. May isa pang gwardya ang lumapit, at tinatanong kung sino ang responsable sa pagsasagawa ng isang pag-aresto na kagaya noon sa loob lamang ng isang araw. Sabi ni Walker, ang utos ay galing sa itaas dahil mahal na mahal ng emperador ang puting tore. Pero dagdag pa niya, ito ay usaping pangmatanda na. Habang nakatingin sa bintana, ang pinuno ng hukbo ay nagtatanong kung bakit ang kanyang superior ay mayroon pa ring ganito kalaking pagmamahal sa tore, gayong kulang ito sa kakayahan o karapatan na makatanggap ng ganoong espesyal na pagtrato. Nakapako ang tingin sa bintana, tinatanong niya kung ilang taon na si Dolan. Lumapit ang binata at sumagot na 23 na siya. Ibig sabihin, 20 taon na ang nakalilipas, 3 taong gulang pa lamang siya. Samantalang si Walker ay 12 anyos na, sapat na ang edad para masaksihan ang sandali kung kailan nakamit ng sangkatauhan ang tunay na kalayaan. Pagkatapos ng tagumpay sa digmaan laban sa mga demonyo, lahat dahil sa pag-iral ng puting tore. Dahil dito, patuloy pa ring mataas ang pag-asa ng kanyang mga superior hinggil sa lugar na iyon. Lumingon ang lalaki at sinabi sa bata na kailangan nilang dumaan pa sa isang lugar dahil hindi pa tapos ang misyon. At ngayon kailangan nilang magtungo sa kanluran upang magbigay ng utos sa mga pabrika malapit sa Ilog Gulf na pigilan ang ilegal na pagtatapon ng mga nakakapang-init na basura. Naisip ni Walker na dinagdag lamang niya ang pagtigil na ito dahil kahit hindi niya kilala ang puting tore, ito ang paraan niya ng pagpapasalamat sa mga salamangkero roon sa pagtugis nila sa grupo ni Gunslinger Jack. Balik tayo sa tore kung saan nagdiriwang sina Oscar at Frank sa tagumpay. Sinabi ng pangunahing tauhan na makikipagkita siya kay pangalawang pinuno ng tore at tinanong kung gusto sumama ng kaibigan niya. Naiwan itong medyo gulat. Nakatakas si Frank dahil may appointment daw siya at nagpaalam. Lumapit si Hamel at tinanong kung nakita niya ang lalaking blue ang buhok kanina lang at kinumpirma ito ng ating bida. Ipinaliwanag niya ang nangyari at nakangiting sinabi ng matandang lalaki na anuman, malaking bagay ang naitulong ni Oscar ngayong beses. Kaya gusto niyang marinig ang detalye ng misyon sa kanyang silid at sinabi ng bata na papunta na rin naman siya doon. Sabay silang pumasok sa tore. Agad na napansin ng ating bida na may mali. Tinatanong ulit ni Hamel kung may narinig ba siya tungkol kay Frank. Sinabi ng ating bida na wala at tinanong kung ano ang nangyari at ang sabi ng matandang lalaki, may mensahe raw siyang natanggap mula sa pamilyang Sirius. Para ipaalam na tinatanggap na nila ang bata. Naguguluhang nagtanong si Oscar kung pumayag na nga bang umalis ang binata sa puting tore. Hindi raw sigurado si Hamel dahil ang sabi sa mensahe, uusap na raw sila kay Frank. Kaya hindi niya alam ang mga detalye. Sunod, makikita natin ang binata na may asul na buhok sa kanyang silid nang may kumatok sa pinto. Pagkabigay ng permiso, pumasok si Oscar at nagtanong kung sino si Frank, ang bunsong anak ng pinakamalaking kumpanya sa imperyo ng negosyo ng mga Frank Sirius. At ano ang plano ng binata? Humingi ng paumanhin si Frank at sinabing kailangan na niyang bumalik sa kanyang posisyon sa kumpanya. Tapos, pakakasalan niya ang isang babaeng hindi niya kilala. Pero sino ang tutulong sa pamilya niya? Tinatanong ng bida kung okay lang yun sa bata at sumagot naman itong oo. Maganda naman at mayamang angkan ang dalaga. Sabi naman ng binata, hindi ang kasal ang tinutukoy niya, kundi ang pagsuko niya sa mahika. Habang nag-aayos ng malita, sabi ni Frank na wala siyang magagawa. Kahit akala niya ay espesyal siya, napunta siya sa pinakamahinang tore na may napakataas na ambisyon. Pero hindi man lang niya kayang buhayin ang sarili kaya naiintindihan niya ang pananaw ng pamilya at ang gusto nitong bumalik siya sa kumpanya. Tinawag ni Oscar ang atensyon ng binata at tinanong kung dahil ba sa sinabi nitong mahina ang puting tore. Ngunit simpleng sagot lang ng binata na may talento siya. Ang binata, nagpasalamat siya pero pinilit ng bida na seryoso siya at tinanong kung gusto nitong subukan ng isang bagay. Para maunahan ang mangyayari, biglang sumulpot ang kapatid ni Frank sa pinto kaya't nagulat siya. Sabi ng lalaki may 5 minuto lang siya at maghihintay sa baba. Para makapagpaalam, bigla na lang nagtanong ang bida natin kung magkano. Magkano ang gusto nitong bayad para payagan ng batang bughaw ang buhok na manatili. Paglingon, may lalaking nagtanong kung sino siya para magtanong ng ganyan at nagpakilala si Oscar. Bilang tagapaggawa ng gamot, nagpakilala rin ang kapatid ni Frank bilang si Frank Sirius,
ang panganay na anak ng pamilya. Walang pag-aalinlangan, sinabi ng bida natin na may alok siyang negosyo pero ang lalaki. Sabi nitong masyadong mapanganib dahil ang isang bata ay hindi makakagawa ng kasunduan para sa isang seryosong pamilya. Tumayo ng matuwid si Oscar at sinabing gagawin niyang isa sa mga pinakamahusay na mage ng puting tore si Frank sa loob ng 2 taon, na magiging napakahusay para sa pamilya. Walang gaanong reaksyon, tinanong ni Frank kung ano ang parusa kung sakaling mabaigo. Pagkatapos ay sinabi ng bida na ibibigay niya ang susunod na 50 taon ng karapatan sa bakuna at gamot sa trangkaso sa pamilya nito. Siniguro rin niya na ang pangalawang pinuno ng tore ang magiging saksi. Pagkatapos ay tinanong ng lalaking may puting buhok kung bakit niya ginagawa ang lahat ng ito para kay Frank at kung dahil lang ba ito sa pagkakaibigan. Sinabi naman ng ating bida na halata namang dahil karapat-dapat ang binata. Kaya kailangan niya ang bata para maibalik ang reputasyon ng puting tore sa kung ano ito noong kasagsagan nito sa loob lamang ng 5 taon. Sabi ni Frank, kahit bata pa ang binata ay hindi siya mukhang musmos sa negosyo pero magdadagdag siya ng kondisyon kahit maganda ang alok dahil mas pinahahalagahan niya ang tiwala kaysa sa pera at hindi siya nakikipagnegosyo bago mapatunayan ng isang tao ang kanyang halaga. Kaya nais niyang imungkahi ang isang tunggalian sa pagitan ng binata at ng isang level 5 knight na kanyang gwardya kung saan hindi magagamit ng binata ang kanyang kakayahan sa espada. Napagtanto ni Oscar na ayaw bitawan ni Frank si Frank. Pagkalabas ng silid, sinabi ng lalaki na magkikita sila sa tanghali bukas. Kinabahan ang bughawang buhok na binata at nagtanong kung ano ang dapat nilang gawin ngayon at kung mayroon pa bang panahon na para bawiin. Ang totoo, ginagawa lang ito ng kapatid niya dahil gusto niyang makita si Oscar na matalo dahil sa galit. Para magulat, sinabi ng bida na sa tingin niya ay posible silang manalo sa tunggalian, pagkatapos ay tinanong ang binata kung naniniwala ba siyang mananalo ang isang level 4 mage. Posible naman kasi na ma-level up ang isang mage mula level 3 to level 4 sa loob ng 24 na oras dahil hindi naman sinabi ni Frank na kailangan niyang manalo mag-isa, kailangan lang niyang ipakita ang kanyang kakayahan. Kaya gagawin niyang level 4 mage si Frank para mapanatili siya sa tore. Napunta kami sa training room sa ika-40 palapag kung saan ang binatang may asul na buhok ay nag-aalangan sa plano. May kumpiyansang tinanong ni Oscar ang binata. Ang lalaki ay panatilihin ang kanyang natural na posture ng katawan at nakapikit na ikakalat ang mana sa buong katawan niya. Biglang nagliwanag ang kamay ni Frank, itinuturo ang mga estratehikong punto sa katawan ng binata, kung saan may mga butas ang daloy ng mana habang ginagawa ng binata ang proseso ng pagpapaikot. Nagdududa, tinanong ni Frank kung posible nga bang umangat ng antas, level up, sa pamamagitan lamang ng pag-aayos nito. Sumagot si Oscar ng oo, at ito raw ay isang bagay na 0.1% lamang ng mga archer ang nagbibigay pansin. Kaya dapat umanong magsanay ang kaibigan niya tuwing umaga. Pagkatapos ay binuhusan ni Oscar si Frank ng napakaraming paliwanag. Gayunpaman, sinabi ng binata na naintindihan niya. Pagkatapos ay hiniling ng binata sa kanya na ipakita ang mahika na ginamit niya noong laban sa halamanan. Bukid, humihingi ng paumanhin, ang mage ay nagsabi na hindi niya kaya, hindi dahil sa kawalan ng tiwala, kundi dahil sa takot. Dito na lang iniwan ng ating batang puno ng kuryosidad. Ikinwento ni Frank na minsan na siyang halos mapahamak gamit ang uri ng mahika na yun dahil habang lumalaki siya ay lalong lumakas ang panggigipit ng kanyang pamilya at nagsimulang maghanap siya ng bagay na hindi kayang gawin ng iba. Doon niya natuklasan na kaya niyang gawing hangin ang buong katawan niya na magbibigay sa kanya ng malaking kapangyarihan. Ngunit matapos ang isang mapusok na pag-iisip at akalaing handa na siya, nawalan siya ng kontrol at lubos na nabigo na naging dahilan ng pagiging lubhang di mapigil ng kanyang mana. Ang swerte niya ay dumaan ang master ng tore at napigilan siyang tuluyang mawala. Ngunit ang pakiramdam na parang nabasag ang kaluluwa niya sa daan-daang piraso ay bumabalik pa rin hanggang ngayon at ginamit niya lamang ito noong laban dahil sa mga mapanganib na sitwasyon automatiko itong nag-a-activate na siyang nagpaparamdam sa kanya ng kawalan ng pag-asa. Sabi naman ni Oscar na wala namang kahihiyan doon dahil maraming mage ang nakakaranas ng ganoong problema pero ang pinakasimpleng solusyon ay ang matutunan niyang kontrolin ang kanyang mana sa paraang hindi gaanong humihingi ng lakas sa kanyang antas. Tanong ni Frank kung ano ang patuloy na iginuguhit ng bata sa sahig at kung nag-iisip ba itong makipagkasundo sa isang demonyo.
Ikinakaila ito ni Oscar at sinabi na ang totoo ay nag-aanyaya siya ng isang espiritu ng hangin para ilipat ito sa katawan ng binata. Pagkaraan ng ilang sandali nakita natin na pumayag si Frank at ngayon ay sumisigaw na at tinatawag ang espiritu ng hangin. Ngunit walang nangyari. Sinabi ng pangunahing tauhan na mahina talaga ang koneksyon ng binata sa mga espiritu. Sabi naman ng mage na nakaramdam siya ng simoy ng hangin pero sinabi ni Oscar na guni-guni niya lang yon. Pero sinabihan din niya ang bata na huwag mawalan ng pag-asa dahil kakaunti lang ang mga taong may kakayahang makipag-ugnayan sa espiritu. Napabuntong hiningang nagtanong si Frank kung ano ang gagawin niya ngayon kung hindi man lang siya makapatawag ng espiritu. Sabi naman ng pangunahing tauhan na may isa pang paraan. Isang ritual sa pagtawag ng espiritu na natutunan niya noong bumisita siya sa kaharian ng mga elf sa nakaraan niyang buhay. Pinaupo niya ang binata sa gilid dahil siya na ang susubok. Nagtutuwid ng tayo sa gitna ng bilog, sinabi ng pangunahing tauhan na ang hari ng mga espiritu. Aalalahanan namin siya. Natuklasan namin na noon, matagal na ang nakalipas, ang ritual ay hindi ginagawa sa silid ng pagsasanay kundi sa harap ng pinakamalaking puno sa mundo. Nang tawagin ang espiritu, isang malakas na hangin ang bumuo, kaya't kinailangang takpan ni Frank ang mukha niya gamit ang kanyang mga braso. Bigla na lang, nagpakita ang espiritu ng hangin at sinabing ito ang unang pagkakataon sa loob ng 27 taon na tinawag siya ni Oscar. Diretso sa punto, sinabi ng ating binata na gusto niyang makipagkasundo at tinanong kung may kailangan ang nilalang. Ngunit sinabi ng lalaki na hindi na kailangan ng ganoong formalidad. Pagkatapos ay tinanong kung makikipagkaibigan ang binata sa pinakamataas na espiritu, si Celestine. Tumanggi ang pangunahing tauhan at sinabi niyang dapat sana'y ipinaliwanag niya ang sitwasyon kanina dahil hindi ikaw ang nangangailangan ng espiritu kundi ang binata sa likuran mo. Kinabukasan sa bulwagan ng laban, tinanong ni Frank kung nakatulog ng mahimbing ang pangalawang pinuno ng tore. Sumagot ito na nakatulog siya at sang-ayon sa kasunduan dahil napakamatigas ng ulo ng imbentor ng lunas. Lumapit si Leslie Morgan at nagpakilala bilang isang level 5 kabalyero. Ganun din ang ginawa ng bida at nagkamayan sila. Ipinaliwanag ni Grant ang laban, na dapat pag-agawa ng dalawang binata ang kwintas ng isa't isa. Ngunit kung 5 minuto ang lumipas at walang nanalo, ituturing na natalo ang tauhan niya. Hawak ang kwintas, sinabi ni Oscar na handa na siya pero hindi siya ang lalaban. Panghuli, si Frank, dumating sa bulwagan na lubhang nakapagtaka kay Grant. Pagpapaliwanag ni Oscar, hiniling daw ng binata na maipakita nito ang kanyang kakayahan at gagawin niya ito sa pamamagitan ng mga itinuro niya sa bughaw ang buhok na binata. Walang ibang paraan, sinabi ng kapatid ni Frank na kasalanan niya dahil hindi niya tinukoy na si Oscar mismo ang dapat lumaban, pero hindi siya magiging madali. Sinabi naman ng bida na ayos lang yun, dahil mas magaling daw ang isang level 4 mage kaysa sa level 2. Nagulat si Grant at nagtanong kung paano naging level up ang kapatid niya sa loob lang ng isang araw, ngunit sinabi ng binata na bahagi yun ng kanyang mga kakayahan. Naiinis, iniutos ng panganay na anak ng seryosong pamilya sa kanyang kabalyero na ibigay ang lahat ng kaya nito habang sinabi ni Oscar kay Frank na huwag matakot at ginawa lamang niya ang natutunan niya noong nakaraang araw. Muling tumingin sa gilid ang binata at sinabing naiintindihan niya at magwawagi siyang babalik. Nakita ang papalapit na binata, sinabi ng kabalyero na matagal na silang hindi nagkikita. Walang pag-aalinlangan na sinimulan ni Grant ang tunggalian. Nakita natin na ang bughaw ang buhok na binata ang unang sumugod kay Leslie na mahigpit na hawak ang kanyang espada. Sa kanyang isipan, iniisip ni Frank kung paano nakakakuha ng lakas ang lalaki kahit hindi gumagamit ng kakayahan ng espada pero ngayon ay hindi na siya maaaring sumuko kahit natakot na siya. Kinabahan si Oscar nang makita ang unang reaksyon ng kanyang estudyante at naalala niya ang sinabi nito na kakailanganin niya ang binata at gagawing sikat muli ang puting tore pati na rin ang. Nang mailigtas ng binata si Ivan, nakita natin na nagpas siyang gamitin ni Frank ang kanyang wind blade na mahiwagang kapangyarihan, iniisip na sa unang pagkakataon, may nagsabi sa kanyang kailangan siya kaya't dapat niyang matugunan ang inaasahan sa kanya. Habang nagtatanggol sa pag-atake, iniisip ni Leslie na ang binata ay umunlad na. Iniisip kung ganoon pala ang pakiramdam na harapin ang sword control technique na dating ginagamit ng bansang silangan, at pagkatapos ay nagpa siyang tumigil na sa pagmamasid. Nakita ang kabalyero na sumusugod sa kanya. Nag-isip si Frank kung paano niya haharangyan ang pag-atake,
at piniling magtaas ng kamay na yari sa hangin. Nagulat si Grank at nagtanong kung gumamit si Oscar ng ipinagbabawal na paraan para mapalago ang binata ng ganoon. Ngunit ang binata ay nagsabi na, gumamit ng napakasigurong paraan. Balik tayo sa labanan kung saan sinabi ni Leslie na hindi bagay kay Frank ang estilo ng Battle Mage kaya't malapit na ang panahon na ang pagkasugat ay magiging ginhawa dahil magbibigay ito sa kanya ng pagkakataong manatili sa organisasyon at hindi na muling malalamon ang kanyang sariling mahika. Biglang sabi ni Oscar, tapos na, dahilan para mapalaki ang mga mata ni Grank dahil wala siyang naunawaan. Nagtataka ang lalaki kung bakit nakangiti ang bida. Balik tayo sa nakaraang gabi kung kailan natapos lang ang paglipat ng espiritu at nakahiga sa sahig si Frank. Sabi ni Oscar, kailangan ng bata na lubos na malampasan ang kanyang trauma para malayang magamit ang kakayahan pero posible pa ring manalo kung gagamitin niya ang 100% ng kapangyarihan ng Diyos ng hangin. Dahil ang pagiging hangin ng katawan ay hindi lang ang kaya ng Diyos ng hangin, gumagamit ng pisara, ang sabi ng ating bata, ito ang tunay na bahagi ng superpower na tinatawag na unitization na nagpapahintulot sa kahit anong dumampi sa katawan ng bata na umikot, isang bagay na dapat niyang itago hanggang sa matapos ang labanan dahil mas kapana-panabik ang manalo kapag mukhang talo na. Nakita natin na nang lampasan ni Frank si Leslie, nagawa niyang gamitin ang pamamaraan at makuha ang kwintas na ikinagulat ng gabi. Nakatitig si Frank sa kwintas na may pulang pendant, hindi rin makapaniwala sa ginawa, itinaas ang mga braso, sumigaw na sa wakas ay naunawaan na niya. Napatigil si Grank, iniisip na imposible, nagawa nga ng bata. Gamitin ng Diyos ng hangin tumatawang si Hamel, sinabing tapos na ang laban at tinanong kung sang-ayon ang lalaki sa resulta. Ngumiti lang si Oscar at kumaway sa kaibigan niyang lubos na lumakas sa loob lamang ng isang araw. Napaisip yun sa panganay na anak ng seryosong pamilya at inamin ang pagkatalo pagkaraan. Sinabi ng matanda sayang ang pagpunta ng bata para lang umalis agad, ngunit si Grank ay nagsabi lamang sa matanda na alagaan ang kapatid nito. Tiningnan si Frank at sinabing medyo lumaki na ang bata. Nagkunwari ang binata na hindi narinig at sinabi ng isa na kalimutan na lang yun. Pinanood ng lahat ang pag-alis ng dalawa. Sinabi ni Oscar sa kanyang apprentice, nakakatawa talaga ang batang yun dahil nagkukunwari. Hindi narinig ang papuri kinabukasan nakita namin si Frank na gulat sa pasukan ng training room na para bang pasukan ng kulungan sabi ng bida matagal na ang nakalipas ganun nga ang itsura nito hindi maintindihan ng bughaw ang buhok na binata kung bakit kailangan niya ng isolated training sabi ni Oscar rekomendasyon yun ni Hamel kaya dapat gamitin ng binata ang pagkakataon para mas maunawaan ang lahat ng kanyang katanungan at tumigil na sa pag-aasta ng bata dahil hindi naman siya mamamatay naluluha si Frank nagtanong kung sigurado ba ang bida at sumagot naman ito ng oo at nagpaalam na isinara ang pinto pagkatapos habang humihingi ng tawad sa isipan dahil siya ang humiling ng pagsusulit. Dinala tayo sa gabi pagkatapos ng tunggalian kung saan hiniling ng protagonista sa matanda na ilagay ang binata sa isang pagsasanay na nakapag-iisa sa loob ng 30 araw, nakangiting pumayag ang matanda dahil kakailanganin nila ang binata sa loob ng 1 buwan. Ayon sa pahayag ng kumpanya ng pamilya ni Frank na libreng magagamit na ang buong network ng pamamahagi nito mula sa puntong yon, sa kanyang isipan, sinabi ng protagonista na kailangan ng kumpanya na tapusin agad ang mga kalkulasyon, at sinabi ng malakas na magandang balita nga ito. Pagkatapos ay ibinahagi ni Hamel na mayroon siyang kahilingan, na nais niyang magbigay ng lecture ang protagonista, sinabi ni Oscar na hindi naman yun imposible, pero mas gusto niyang magtuon muna sa departamento ng mga gamot sa ngayon. Gusto niyang malaman kung may partikular na dahilan kung bakit kailangang lumakas ang mga mage ng Torre sa maikling panahon sinabi ng matanda na mabilis matuto ang bata at tinanong kung narinig na niya ang tungkol sa Night of the Mage. Nalaman namin na ito ay araw kung saan nagtitipon ang lahat ng mage mula sa bawat tore para maipakita ang kanilang kaalaman at kakayahan ng may pagkakaisa ngunit sa totoo lang, hindi ito nangyari at nagkagulo sila na humantong sa pagkansela ng okasyon pagkatapos ng ilang taon na pagtanto ni Oscar at tinanong kung balak ng emperador na ibalik ang Night of the Mage. Kinumpirma ni Hamel na ang mga detalye ay iaanunsyo sa bagong taon at nag-aalala siya sa Black Tower na nais maging isa. Sa 4 na pangunahing toreng mahiko kaya naman nanganganib ang puting tore kinakabahan ang protagonista, sabi niya magli-lecture siya gamit ang isang kakaibang ekspresyon pagkatapos ng usapan. Nakita natin ang bata sa campus, 36th floor ng Toreng Mexico,
Iniisip ang narinig niya patungkol sa itim na tore at na ang seremonyang pang-espiritu ng mababang antas ay talagang isang napakatalinong hakbang. Babalik tayo sa nakaraan noong si Oscar ay nakikipag-usap sa espiritu na nagalit sa kahilingan. Doon niya ipinahayag sa pamamagitan ng mahika na siya si Oscar Sage. Ang dakilang espiritu ay sumingkit ang mga mata sa kalumaki ng may isang babaeng nilalang ang lumitaw at nagtanong kung sino ang bata para utusan ang hari ng mga espiritu. Yumuko ang sabi ng espiritu, pinayagan yun ng nilalang. Pero hindi ito magiging kasunduan, simpleng paglilipat lang ito. May mensahe rin siya kay Oscar na huwag kalimutan ang pangako niya sa isipan. Sasangguni ang protagonista dahil marami siyang nailigtas mula sa puting tore dahil sa tulong nito, kaya naman tiyak na gagantihan niya ito ng buong husay. Pero bago yun, kailangan niya munang alagaan pa ng kaunti ang pamilya niya. Makikita ang isang batang lalaking pula ang buhok, masaya sa pagkikita sa isang pamilyar na mukha, at nagtanong kung yun ba ay lecture para sa mga estudyanteng nasa level 3. Isang dalaga naman ang nagsabi na baka mga basic lessons ang ituturo. May isa pang babaeng sumulpot na nagsasabing baka nga totoo na mas may pera na ngayon ang puting tore at ito ang lugar kung saan ginanap ang seminar sa pagmamasid ng imperyo, kaya ang nagsasalita ay dapat na isang espesyal na tao. Isang tinig ang nagsabi sa babae na huwag siyang pagtawanan. Si Damien proud pala ito na halatang hindi masyadong interesado sa lecture. Sinabi naman ng babaeng may pink na buhok na masyado itong negatibo. Sumagot ang binata na kung mahalaga ang lecture dapat ay may inihandang mataas na antas na klase tulad ng sa ibang tore. Kung ganoon kahalaga dapat ay naroon din ang level 2 noble genius. Biglang may sumingit na tinig sa usapan, pagkatapos ay natahimik ang mga estudyante. Pagpasok sa silid si Oscar ay nagsabing nakakatuwa silang makilala at simula ngayon siya na ang magiging guro sa mahika. Muling pagpapakahulugan, ang mga estudyante ay napahanga habang sinasabi ng protagonista na alam niyang marami sa kanila ang nabigo dahil siya ang tagapagsalita. Napagtanto naming tama ang ginawa ng ating binata habang nakikita natin ang mga galit at di sang-ayon na mga iniisip ng mga estudyante. Pagkatapos, sinabi ni Oscar na hindi na sila mga estudyante ng akademya na nasa ilalim ng kontrol ng mga guro, ngunit may kondisyon, dapat patunayan ng bawat isa roon ang kanilang kakayahan sa loob ng 10 minuto matapos sabihin ang dahilan kung bakit ayaw nilang dumalo sa kanyang mga klase. Isang simpleng kondisyon lamang yon. Nagtaka ang isang binata kung nababaliw na ang binata dahil gusto nitong pigilan silang umalis nang hindi muna sumasailalim sa pagsubok, habang ang iba pang estudyante ang nagpapakita ng mga palatandaan ng pagkainis. Napagpasyahan ni Damien na sinisikap ni Oscar na kumbinsihin silang kumuha ng kurso dahil sa paniniwalang hindi sila kaya. Samantala, iniisip ng protagonista na may ilan siyang sinadyang kulang sa pagsulat ng kanyang spell, pero hindi ibig sabihin na magiging madali ito. Pagkaraan ng ilang sandali, walang lumapit. Bigla na lang sumigaw ang isang binatang may blonde na buhok mula sa likuran ng silid na nagtagumpay siya, na ikinagulat ng ating bida dahil ang binata ay nasa listahan ng mga baguhang mage. Gayunpaman, tumayo siya at binati si Damien. Nagprotesta ang ibang estudyante, pero sinabi ng protagonista na tapos na ang pagsusulit at ang nag-isa lang na pumasa ay ang binatang may blonde na buhok. Ngumingiti ang batang lalaki. Sabi ng batang lalaki na kung ganoon ay hindi na niya kailangang kunin ang klase at kinumpirma ito ni Oscar. Gayunpaman nakita natin na naging mausisa si Damien sa ituturo sa susunod na mga aralin. Pagkaupo ulit sabi ng bida na bibigyan niya ang binata ng premyo dahil siya lang ang nakapasa, tapos tinanong kung anong spell ang pinakagusto niya. Walang pag-aalinlangan sinabi ni Damien ang kanyang wind cutter. Tinanong siya ni Oscar na ipakita ito pagkatapos gawin ang inutos ng binatang may blonde na buhok. Kung sapat na ba yun? Ngumingiti sabi ng ating bata, ay cool yun, pero tuturuan na niya ito ng totoong wind cutter dahil sa kanyang pamantayan ang pagpapatupad ay isang napakasamang bersyon. May dalawang pangunahing problema. Si Damien ay nagulat nang mapigilan ng isang kamay lamang ang isa sa mga espada niya. Saka sinabi ni Oscar na una, ang spells na yun ay hindi gawa sa hangin at gusto niyang malaman kung ano ang tingin ng bata sa hangin. Nahihiya, sinabi ng mage na ito ay gumagalaw na hangin. Sinabi ng protagonista na mali ito, na ang hangin ay hangin lamang kung ito ay patuloy na gumagalaw at dumadaloy. Kaya ang ginawa ni Damien ay hindi wind cutter dahil ang hangin na hindi mabilis dumadaloy ay nawawala ang hugis, tulad ng mahika ng puting tore na siyang dahilan ng pagkasira ng cutter magpakailanman. Tungkol naman sa ikalawang problema, sinabi ni Oscar na mas kapaki-pakinabang kung babawasan ng bata ang gamit na mana sa paghahagis ng spell. Ipinapakita na maraming matututunan sa isang tao mula sa paraan. Gumagamit sila ng mahika, pati na ang mga natutunan nila noon.
Halimbawa, kung si Dim Ian ay galing sa pamilyang kilala sa mahika, malamang nakita niya ang kanilang mga kapangyarihan habang lumalaki at sinimulang gayahin ito kahit wala pa siyang sapat na kakayahan. Kaya naman, mas maraming enerhiya ang ginagamit niya sa paggamit ng Asterisk Wind Cutter, isang bisyo na daladala niya hanggang ngayon. Ngayon na may pagkakataon na siyang iwasto ang mga ito, sayang naman at ayaw niyang sumali sa mga klase. Pagkaraan ng 3 linggo, nakita natin ang isang taong nagkukwento ng mga tsismis, na sinasabing si Oscar ay isang napakahusay na guro, na tumutulong kahit sa mga salamangkero na nasa antas 4 at 5, kahit na ang mga unang tinuruan niya ay nasa mas mababang antas. Isang batang lalaki ang nagtanong kung dapat din siyang pumasok sa klase, habang ang isa naman ay nagsabi na kanina pa niya hinihintay ang tanong na iyon dahil kailangan nilang maaga pang pumila. Pagkatapos ng usapan, ilang mages ang tumayo, at sa loob ng silid-aralan, nakita nilang punuan ang sesyon, kasama na si Maxim na nakaupo sa isang upuan sa likuran. Dumating si Oscar at binati ang lahat, ipinahayag na ang gagamitin nilang spell para sa klase ngayong araw ay napakahalaga. Kaya't maganda na puno ang silid dahil ituturo niya ang spell na pinaniniwala ang pinakamahalaga ng mga mages, ang wind spell. Nabawasan ang sigla ng mga estudyante sa pagkarinig nito dahil ito ang pinakasimpleng spell, kaya nga natututuhan pa ito ng mga hindi miyembro ng White Tower. Itinaas ni Maxim ang kamay niya at tinanong kung seryoso ba si Oscar sa pagtuturo niyon kahit na marami na silang natipon na mga tao. Matapang na hiniling ng bida sa nakatatanda na ipakita na agad ang mahika. Sinunod naman ito ng lalaki at gumawa ng malakas na hangin na ginulo ang buhok ng lahat. Matapos magpasalamat, tinawag ng binata si Amy at hiniling sa dalaga na gawin din ang parehong mahika kahit hindi niya maintindihan kung bakit siya ang napili. Ginamit ng dalaga ang mahika, at ito ay dumampi sa mukha ng binata ng marahan at mahinahon. Pagkatapos ay tinanong ni Oscar kung may nakakaalam sa kanila ng pagkakaiba ng dalawang mahika, kaya naman nagbigay ng hula ang ilang estudyante. Ngunit si Veronica, na tahimik na nakaupo sa likuran, ang nakasagot ng tama. Mahinang-mahina ang pagsang-ayon ng protagonista sa sinabi ng dalaga. Ang pagkakaiba ng mga anteng-anteng ay nasa ugali ng mana. Kahit na pareho ang proseso ng paggawa at paggamit nito, ang isa ay mainit, ang isa naman ay mahinahon. Ibig sabihin, hindi pareho ang hangin. Kumuha ng isang piraso ng tisa ang protagonista at nagtanong kung sino sa kanila ang nakakaintindi sa ugali ng mana. Sinabi niya na upang maunawaan ito, kailangang matutunan ang pinagmulan ng puting tore, o ang balanse na siyang kinakatawan din ng asul na tore, hindi tulad ng pula at gintong tore na malalakas at mabibilis, kaya't hindi magkakasuwato. May mga kondisyon pa naman na nagkakaiba sa puting tore, mula sa asul na tore tulad halimbawa ng mga kondisyon na kailangan para kumulo ang tubig na medyo simple lamang ngunit mas simple pa ang paglikha ng maligamgam na hangin na mas madaling makisalamuha sa kapaligiran at nagbabago tulad ng chameleon bigla na lamang nakaramdam ng lamig ang lahat ng estudyante. Sinabi din ni Oscar na ang hangin ay mas malaya kaysa sa anumang elemento may kakayahang lumikha ng puwersang kasing lakas ng apoy ng pulang tore kasing bilis ng kidlat ng gintong tore o may anyong kasing laya ng tubig ng asul na tore kaya't ang hangin lamang ang maaaring maging maayos sa kahit anong bagay sa mundo na nangangahulugang ang mga mage ng puting tore ay dapat laging magbigay pansin sa katangian ng